Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Amoy pabango ng babae. Ito ang unang napansin ni Belinda nung umuwi kagabi ang kanyang asawa mula sa trabaho sa minahan. Hindi yun ang unang beses. Hindi rin pangalawa. Maraming ulit na niyang napapansin yun. Pero nagsasawalang bahala lamang siya. Hindi dahil sa ayos lang sa kanya, kundi dahil natatakot siyang masaktan na naman sa oras na magsabi siya sa kanyang asawa. 5 taon nang magkasama sa iisang bubong ang mag-asawang Belinda at Balong. Sa 5 taon na yon, yung unang taon lang ang masaya. Noon, nararamdaman niya pa ang pagmamahal sa kanya ng lalaki. Palagi siyang inaasikaso at iniintindi. Pero mula nang makunan siya sa una sana nilang anak, biglang nagbago ang pakikitungo sa kanya. Naging mainitin na ang ulo ng lalaki. Lagi nalang iritado sa tuwing kakausapin niya. At ang masaklap pa, palagi niyang nararamdaman na parang nambababae si Balong. Matagal na niya itong tinitiis. Wala siyang mapagsabihan. Bukod kasi sa wala naman ang kamag-anak niya sa baryo, wala rin naman siyang gaanong kaibigan. Kahit na 5 taon na sila sa lugar. Kapag nasa bahay kasi si Balong, hindi siya nito hinahayaang makalabas-labas. Siloso rin ng lalaki. Takot sa multo. Ayaw niyang nakikipag-usap siya sa ibang lalaki. Kahit na ito rin naman ang ginagawa ni Balong. Kaya naman kahit na mahirap ang buhay, tinitiis na lamang niya. Wala rin naman kasi siyang lakas ng loob na umalis. Takot siya sa maaring gawin sa kanya ng kanyang asawa. Kaya ang tanging niyang magagawa ay magtiis hanggang sa tuluyan na siyang magsawa. Nung nandun ka pa sa inyo, hindi ka ba naturuan magluto ng masarap? Ha? Itong luto mo, parang minadali. Sigurado ka bang luto to ng babaeng asawa? Kahit sinong lalaki hindi to matatagal ang kainin eh. Sinigang ba to o nilaga? Sinigang? Sinigang? Wala akong malasahang asim eh. Marunong ka ba talaga magluto? Maasim naman ah. Maasim na to sa'yo. Hindi man lang nag-iba yung mukha ko nung tinikman ko eh. Baka hindi mo alam ah, ang sinigang ay maasim, hindi matabang. Nakakawalang gana. Huwag ka mag-alala. Masasarapan ko na lang sa susunod. Hindi na. Nagsasayang ka lang ng pagkain eh. Sa labas na lang ako kakain lagi. Kung sa labas ka kakain, ano pang silbi ng mga lutuan dyan ng hapagkainan na ito? Di wala. Tapon mo na. Nakakawalang gana kumain kapag yung nagluluto parang laging tinatamad eh. Di man lang sinasarapan. Ikaw lang naman ang hindi nasasarapan sa luto ko eh. Kanina binigyan ko si Mang Seldo ng konti. Masarap naman daw. Nagbigay ka pala sa matandang yon? Oo. Naawa ko kasi wala pang kain yung apo niya. Tanga ka ba? Malakas magsugal yun. Kaya may pera yun oh. Isa pa, di ba sinabihan na kita? Wag na wag kang lalapit sa ibang lalaki. Lalong-lalo na sa matandang yun. Kasi may gusto sa'yo yun. Ano ka ba, Balong? Ang tanda na ni Mang Seldo. Ang labo naman ng mga sinasabi mo. Anong malabo? Lalaki yun, babae ka. Kaya papaanong malabo? O baka naman kasi pati ikaw gusto mo rin siya. No? Naiiba ka na ba? Parang tatay ko na si Mang Seldo. Bakit naman ako magkakagusto doon? Siguraduhin mo lang, Belinda. Kasi pag nalaman ko na may ibang lalaki kang nilalandi o kahit yung matandang yun lang, baka mapatay na kita. Sinasabi ko na sa'yo. Baka nga ikaw din ang nambababae. Lagi ka nalang amoy pabango ng babae kapag nauwi. Anong sinabi mo? Totoo naman eh. Minsan nga may lipstick pa sa damit mo eh. Di sinasabi mo na nambababae ako? Yung ba? Kapal naman ang mukha mong pag-isipan ako ng ganyan dahil lang sa pabango. Nagpapakapagod ako para sa ating dalawa. Tapos pinag-iisipan mo lang pala ako na masama. Wala ka nang ambag dito sa bahay na to eh. May lakas ka pa talaga ng loob na sabihin sa akin yan, ha? Wala akong ambag.
Kasi ayaw mo naman akong magtrabaho. Ayaw mong nasasagasaan ang pride mo. Aba't tarantado ka! Kulang pa yan para sa kawalang hiyaan mo. Wala kang utang na loob. Pagsasabihan at pag-iisipan mo ako na ng bababae? Anong kala mo sa buhay ko? Pasarap lang? Ikaw na walang ginagawa rito sa bahay kundi makinig ng radyo at tumiga lang? May gana ka ba talaga magduda? Sige, paano mo ipapaliwanag ang pabango ng babae at lipstick sa damit mo? Malamang! May mga nakakasalumuha rin akong babae kapag napupunta kami sa opisina sa bayan. Humahalik pa sila sa damit mo? Ba't sira ulo ka ba talaga? Bakit sila hahalik sa damit ko? Bakit nga may lipstick ang damit mo na nilaban ko nung nakaraan? Aba, hindi ko alam. Alam mo, kapag hindi ka pa nanahimik, baka kung ano nang magawa ko sa'yo eh. Kung wala kang sasabihin maganda ha, umalis ka na sa harapan ko. O kaya naman, ako na lang ang aalis kasi nakakairita yung mukha mo eh. Nandito ka na nga lang sa bahay, hindi ka pa nag-aayos. Ang pangit-pangit mo na! Siguro kaya ganyan ka sa akin kasi hindi na ako maganda sa paningin mo. Hindi na ako sexy. O kaya dahil nakunan ako dati. Oo! Yun ang gusto mong marinig, di ba? Oo! Nakakawalang gana ka na kasama. Wala nang ipahamak mo yung anak natin. Hindi ko naman kasalanan yun eh. Ginawa ko naman ang lahat para ingatan siya. Pero sadyang mahina lang ang resistensya naming dalawa. Kung hindi ka lang sana pumunta ng palengke nung araw na yon, edi sana nandito pa yung anak natin, edi sana naisilang mo pa siya. Ikaw ang dahilan eh, kung bakit nawala siya. Pinatay mo ang anak natin. Buwisit, puro drama. Makaalis na nga muna. Wala nang nagawa pa ang babaeng si Belinda kundi ang mapaiyak na lang. Kahit nasanay na sana naman siya sa ganoong klase ng sistema, ramdam na ramdam niya pa rin ang sakit sa tuwing tinatrato siyang parang basura. Napaupo na lamang ang babae sa sahig. Sumandal siya sa dingding. Hindi na niya alam ang gagawin niya para lang matuwa sa kanya ang asawa niya. Lahat na yata ng mga bagay na naisip niyang paraan, hindi rin naman gumana. Tumayo ang babae. Humarap siya sa salamin at pinunasan ang kanyang luha. Humiti siya ulit na parabang walang nangyari. Kaya mo to, Belinda. Kaya mo to. Kinaya mo nga 5 taon eh. Kaya kakayanin mo ang isang gabi. At ang mga susunod pang araw at gabi. Iniligpit na lamang ni Belinda ang pinagkainan sa lamesa. Pagkatapos ay nagtungo siya sa bakuran nila para hugasan ang mga yon. Habang abala sa kanyang ginagawa, nakita niyang nakatanaw ang matandang si Mang Seldo sa kanya. Katabi lang din kasi nito ang kanilang bakuran. Lumapit ang matanda sa kanya. Bakas sa mukha ng matanda ang lungkot. Sa isip-isip ng babae, mukhang narinig na naman ni Mang Seldo ang pinag-awayan nila ni Balong. Belinda, ayos ka lang ba? Ayos lang naman po ako. Sinaktan ka na naman ba ni Balong? Hindi naman po. Belinda, hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Kitang-kita naman sa mukha mo. Sana, pinatay mo na muna yung ilaw dyan para hindi ko man lang mahalata. Ayos lang naman po ako eh. Alam mo, Belinda, kapag ang lalaki nananakit, dapat umalis ka na. Alam mo kung bakit? Walang tamang dahilan para manakit ng babae. Kahit magalit na galit siya sa'yo, hindi ka dapat niya sinasaktan. Hindi ka basura. Hindi ka para saktan na parang hindi ka niya asawa. Iha, eto tatandaan mo ha. Kapag hindi ka na mahal ng mahal mo at pinipili mo pa rin makasama siya kahit na nahihirapan ka na, ang tawag dyan ay pagpapakatanga, hindi na pagmamahal. Wala naman akong magagawa kundi pakisamahan siya. Wala naman nang sasalo sa akin eh. Wala nang lalaki na tatanggap sa akin, siya na lang. Iha, hindi kanya tanggap. Hindi pa ba malinaw na ayaw niya sa'yo? Base sa mga ginagawa niya, hindi ka na niya gusto. At saka, huwag ka magsalita na baka wala ka nang mahanap na ibang lalaki na tatanggap sa'yo. Masipag ka, mabait,
maganda at higit sa lahat, sexy. Konting ayos lang yan eh. Mambobola rin po pala kayo, ano? Siguro, binola nyo lang din ako pagkasabi nyong masarap yung sinigang na niluto ko. Ang sabi kasi ni Balong, hindi naman daw masarap eh. Uy, hindi ako nang bobola ha. Totoong masarap ang luto mo. Siguro itong asawa mo gumawa na lang talaga ng dahilan para mag-away kayo. Masarap ka, iha. Masarap kang magluto. Napangiti na lamang ang babae. Kahit papano ay gumaan ang pakiramdam niya. Napanatag ang kanyang kalooban na merong isang taong naniniwala sa kanya. Si Mang Seldon. Hindi niya alam na may iba rin pakay pala kung bakit siya kinakausap. Kinabukasan, nagising ang babae na wala sa tabi niya si Balong. Nakita niya ang bag ng lalaki sa gilid ng pinto kaya alam niyang hindi na naman ito pumasok sa trabaho. Lumabas siya. Nagtungo sa maliit nilang sala pero wala rin siyang inabutan doon. Sana naman kaya ang lalaking yun? Pumunta siya ng bakuran nila pero wala rin doon. Kumuha na lamang siya ng pera para sana bumili na lamang ng pandesal. Pagdating niya roon, maraming tao. Maraming bulungan siyang naririnig. Nung una ay hindi niya maintindihan. Pero nang makita niya roon si Mang Seldo, dito na niya nalaman kung ano ang nangyayari. Sabi ng asawang babae, yung asawang lalaki raw ng bababae. Yung lalaki, nabalitaan daw na nakita na lang na palutang-lutang ang katawan sa ilog. Maraming sugat ang katawan. Parang pinagkakalmot ang mabangis na hayop daw. Yung katawan hindi pa nauuwi rito. Akala lang ng mga tsismosang yan nasa loob na. Pero alam mo kung anong pinakamalupit? Yung pumatay daw sa lalaki, yung kabit. Yung kabit? Paano magagawa ng kabit yun sa lalaki? Hindi ba lumaban yung lalaki? Paano ka makakalaban kung yung kabit, aswang? Ano po? Aswang? Hindi ka naniniwala yan Ako rin Pero parang konti. Ang gulo Basta 50-50 ako sa ganyang paniniwala. Yung kabit, aswang? Eto, tanong lang Huwag ka sana magagalit. Paano kung si Balong may kabit, tapos yung kabit aswang pala, pinatay siya? Anong magiging reaksyon mo? Hindi nakasagot ang babaeng si Belinda. Nakatingin lang siya sa matanda. Naisip niya ang senaryo na sinabi nito. Kahit siya rin, hindi niya rin alam kung ano ang gagawin o magiging reaksyon niya sa ganoong pangyayari. Basta ang alam niya, masasaktan siya kapag napatunayan niyang may ibang babae ang asawa niya. Natigil ang usapan nila nang biglang may dumating na dalawang lalaki. Isang matanda, isang binata. Napatingin si Belinda sa binata. Ngayon lang kasi siya nakakita ng gwapo sa lugar na yon. Kahit kasi ang kanyang asawa ay hindi rin naman gwapo. Ngayon hindi niya nga alam kung bakit niya yun sinagot noon. Yang dalawang yan, ang sabi nila, albularyo daw yung matanda. Tapos yung binata naman, ang alalay. Hindi ko lang alam pero ang sabi nila, nampupuksa daw ng mga aswang yan. May aswang pa pala talaga, no? Kagaya nga ng sinabi ko kanina, 50-50 ako dyan. Pero ikaw, kung gusto mong maniwala wala namang problema. Napapabuntong hiningan na lamang si Belinda. Hindi siya nakabili ng tinapay, kaya tumungo na lamang siya sa palengke para mamili roon ng kakanin. Pagkatapos makabili, ay agad na rin naman siyang nakauwi sa bahay nila. Saktong naroon na rin si Balong. Lasing ito. Sa pagkakataong ito, hindi amoy ng isang babae ang kanyang amoy, kundi amoy ng alak. Ikaw, Belinda, wala kang ibang gagawin kundi sundin ang utos ko Dahil ang mga lalaki ang siyang nagiging boss sa tahanan. At kayong mga babae, susunod lang kayo. Hindi na lamang sumagot pa si Belinda para hindi na humaba pa ang usapan at hindi magkaroon ng gulo. Nagmamadali na lamang siyang kinuhanan ng pagkain ng asawa niya. Pero pagbalik niya ay nakatulog na yon.
Bahala ka na nga dyan. Itinuon na lamang ng babae ang atensyon niya sa kanyang mga gawain. Maya-maya pa, naisipan na rin niyang bumili ng pagkain para sa kanilang pananghalian. Hindi niya alam kung paano pagkakasyahin ng 100 piso. Hindi naman kasi siya binigyan ng kanyang asawa ng pera. Ang mga pinambibili niya ay yung mga tira-tira pa noong nakaraang linggo. Nitong mga nakaraang araw, hindi na nagabot sa akin yung lalaking yun Habang naglalakad siya, nabigla na lamang siya nang sumabay sa kanya ang matandang si Seldo. Kailangan mo ba ng pera? Nanalo kasi ako sa tongits kahapon eh. Meron naman ako sobra dito. Naku, nakakaya naman po. Hindi na. Baka kailangan nyo rin yan Kasasabi ko lang, di ba? Sobra ko itong pera. Kaya naman, meron pa akong natitira sa akin. Tumigil sa paglalakad ang matandang si Seldo at tumarang ito sa kanya. Kinuhang malambot niyang kamay. Bago ilagay ang pera, nakita ni Belinda na parang pinisil ni Mang Seldo ang kanyang palad. Bayaran mo na lang sa akin kung kailan ka may sobra. Mang Seldo, bakit po bang bait-bait nyo sa akin? Ano ka ba? Ganyan naman ang mga magkakalugar, hindi ba? Nagtutulungan. O siya. Mauna na muna ako at may lalakarin pa ako. Ikaw, kumain ka ng maayos ha. Huwag mo na masyadong stressin ang sarili mo sa mga taong wala namang kwenta ang ugali. Nagmamadali na naglakad ng matandang lalaki. Napapailing na lamang si Belinda. Ni hindi na nga niya naisipang magpasalamat doon. Pagtingin niya sa palad niya, 500 piso. Malaki na ang may tutulong nito sa kanya. Alam niyang galing yun sa sugal. Pero wala na siyang ibang magagawa. Kailangan niya ng pera para makabili ng pagkain. Dahil kung hindi, mas lalo siyang mangangayayat. Manang, isa nga pong biko at saka 2 puto. Kakanin na lamang ang kakainin niya sa tanghaling yon. Hindi niya babawasan ng 500 na pinahiram sa kanya. Kapag naglabas kasi siya ng pera, magtataka rin naman si Balong kung saan siya nakakuha ng pera. Baka mapasama siya lalo. Oh, dito ka na pala nakatira, Belinda? Napalingon siya sa likuran nang marinig niya ang mababang tinig ng lalaki. Hindi niya ito makilala. Meron itong bigote kaya mukha talaga itong maskulado at maginoo. Nakasalamin din ng bilog. Hindi mo na yata ako nakikilala, Belinda. Ha? Di ba ikaw yung kasama na matandang albularyo kanina sa bakery? Oo, ako nga. Pero ang ibig kong sabihin, hindi mo na ako makilala kahit na makakilala naman tayo noon? Sino ka ba? Hulaan mo. Ay nako, wala akong panahon makipag-usap sa hindi ko kilala, no? Rico Francisco. Napatigil ang babaeng si Belinda. Bigla niyang naalala ang mga panahon na nag-aaral pa siya sa high school. Kilalang kilala niya ang pangalan na yon. Ang lalaking yon ang naging kapartner niya. Siya ang muse ng kanilang basketball team, habang ang lalaki namang si Rico ang escort at kapitan ng grupo. Rico? Totoo ba? Ikaw na ba talaga yan? Oo, ako na ito. Ang laki ng pinagbago mo. Ang payat-payat mo noon pero ang ganda na ng katawan mo ngayon. At saka, hindi na kita nakilala dahil sa bigote mo at nakasalamin ka pa. Ang sabihin mo, hindi mo na ako nakilala kasi mas gwapo na ako ngayon. Mahangin ka pa rin pala hanggang ngayon. Uy, kumusta ka na? Eto, ayos naman. Sumama-sama kay Lolo sa pag-aalbularyo. Ay, oo nga pala. Albularyo ka na nga rin pala ngayon, no? Alalay lang ako. Pero nagtapos talaga ako ng engineering. Pero hindi kasi talaga yun ang gusto ko eh. Kaya nung 1 taon matapos kong makagraduate, lumayas ako sa amin. At dito na ako kay Lolo nanirahan. Pero sayang naman yung tinapos mo. Buti ka pa nga nakatapos eh. Hindi siya sayang. Naging masaya rin naman ako eh. Hindi ko lang talaga magamit kasi wala siyang koneksyon sa hilig ko. Ang hilig ko kasi, maging gaya ni Lolo. Alam mo, minsan ayos lang bitiwan yung mga bagay na matagal mong iniingatan.
Lalong-lalo na kapag alam mong hindi naman yun ang gusto mo at hindi yun ang nagpapasaya sa'yo. Biglang napaisip si Belinda sa sinabing yun ng binata. Naalala niya agad si Balong. Nagkaroon siya ng ideya na pwede niya ring iwan ang kanyang asawa. Pero hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa rin naman siyang lakas ng loob. Tuwing iisipin niya pa lang, parang hindi na niya kakayanin. May gagawin ka ba? Ha? Gusto sana kitang ilibre. Ang tagal din nating hindi nagkita, no? Baka kasi magalit ang asawa ko eh. Ay, may asawa ka na pala? Oo, 5 taon na kami nagsasama. Kumusta naman ang buhay kasal? Buhay kasal? Hindi naman kami kasal eh. Bakit hindi? Di ba sabi mo 5 taon na kayo? Wala yata siyang balak pakasalan ako eh. Ewan ko ba sa kanya? Hindi ka nga talaga pwedeng ilibre o isama man lang sa lugawan? Hindi eh. Ayoko naman na magalit siya sa'yo. Baka isipin niya na lumalandi ako. Siloso pa naman yung taong yon. Sige. Ayos lang. Masaya na akong nagkita tayo ulit. Ay, siya nga pala. Sa kabilang baryo lang ako nakatira. Kapag kailangan mo ng tulong o kapag kailangan mo ng tulong pagdating sa mga herbal, punta mo lang kami. Kilala naman kami sa amin eh. Kaya madali mo kaming makikita. Maraming salamat ha. Nakakagaan ng pakiramdam kasi ngayon may isa na akong kaibigan. Dito kasi wala akong kakilala eh. Meron, isa pero matanda naman. Ayos lang yan. Ngayong nalaman mo na magkalapit lang pala tayo, kahit na anong oras, pwede na tayo makapag-usap. O paano? Kailangan ko na rin balikan si Lolo eh. Hanggang sa muli natin pagkikita ha. Sige, maraming salamat ulit ha. Napapangiti na lamang ang babaeng si Belinda habang pinagmamasdan papalayo si Rico. Natutuwa siya sa lalaki. Kahit kasi ang tagal na nilang hindi nagkita, mabait pa rin ito sa kanya. Wisit! Sakit ng ulo ko. Meron bang pagkain dyan? Pagkain? Wala eh, walang pagkain. Hoy, bakit wala? Ano bang ginawa mo maghapon? Wala akong ginawa. Wala naman akong pera para makabili ng pagkain eh. Umuwi kang lasing. Wala kang binigay na pera. Kanina pa rin ako hindi kumakain eh. Buwisit talaga. Alam mo naman palang wala akong ibinigay. Hindi ka man lang gumawa ng paraan. Alam mo naman wala akong kakilala rito eh. Wala ka talagang kwenta kahit na kailan. Etong pera. Ibili mo na makakain. Sakto lang yan para sa akin ha. Bahala ka na muna sa sarili mo. Wala pa rin ako sahod eh. Sigurado ka bang hindi mo ko hatian? May dahilan ba ako para hindi maging sigurado? Hindi na lamang nagsalita ang babaeng si Belinda. Pero sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang sakit. Tiniis na lamang niya. Hindi naman talaga siya nagugutom. Sa katunayan, nakakain na rin naman siya ng hapunan sa labas. Tahimik na ang paligid ng mga sandaling yon. Habang naglalakad siya, nararamdaman niya na parabang merong sumusunod sa kanya. Nag-aalangan siyang lumingon dahil sa nararamdaman niyang kaba. Pero maya-maya lang. Belinda! Ay, Diyos ko kabayo. Kabayo ka agad. Hindi ba pwedeng mangangabayo lang? Sorry po. Nagulat po kasi talaga ako sa inyo eh. Pasensya ka na kung nagulat kita. Isa ka ba pupunta? Bibili lang po ako ng Paris dyan sa may Sitio 3. Ang layo naman nun. Wala naman po kasing ibang mabibilihan ng pagkain ngayon eh. Yun lang ang bukas. Siguro para na naman sa asawa mo yan, no? Huwag mo sabihin na yung pinahiram kong pera sa'yo eh. Hindi po. Nakatago po yun. Wala po akong nilalabas na pera. Pera niyo po yun eh. Mabuti naman kung ganon. Ang akala ko pati asawa mo gagastosan mo pa. Siya ang lalaki, kaya dapat siya ang gagastos sa'yo. Buti nga sana kung ganon. Ang kaso, hindi na po yun namimigay ng pera eh. Ba't loko rin talaga asawa mo no? Pero hindi bale. Sasamahan na lang kita. Ay naku, wag na po. Kaya ko naman po eh. Sigurado ka ba? Opo, kaya ko na po.
Nagulat ang babae nang biglang hawakan siya sa balikat ng matandang lalaki. Nakatingin ito sa kanya na parabang meron itong ibang ibig sabihin. Oy, sige. Mag-iingat ka, ha? Tumango na lamang ang babae at naglakad na rin ito patungo sa tindahan ng paresan. Pero sa kaloob-looban niya, tila nakakaramdam na rin siya ng pakailang para sa matanda. Habang tumatagal kasi, nararamdaman niya na mas lalong naging madikit si Mang Seldo sa kanya. Kinabukasan, 8:00 na ng umaga nang nagising ang babaeng si Belinda. Pumasok na ang kanyang asawa, pero nakita niyang ibang bag ang ginamit nito. Naisipan na lamang niyang laban ng lumang bag na naroon. Pero nang buksan na niya yon, meron siyang nakitang damit ng babae sa loob. Meron din mga larawan ng naroon. Hindi lang isang babae, kundi 5. Iba't ibang babae ang nakikita niya sa larawan. At lahat ng yon ay kasama ng kanyang asawang si Balong. Tila nanlambot ang kanyang tuhod sa natuklasan niya. Tama siya, totoo ang kanyang mga hinala. Hindi siya nagkamali sa mga hinala niya na noon pa meron ng ibang babaeng kinakalantari ang kanyang asawa. Naramdaman na lamang niyang tumutulo na ang kanyang luha. Hindi niya alam ang gagawin niya. Naninikip din ang kanyang dibdib. Bakit? Anong kasalanan ko para gawin niya sa akin to? Bigla na lang naglaglagan ng mga kaldero sa kusina. Narinig ni Belinda ang mga kalabog. Nakita niya si Mang Seldo na nakapasok na pala sa kanilang bahay. Nag-alala ang mukha nito nang makita siyang nakaupo sa gilid. Nako, ano bang nangyayari? Ayos ka lang ba, iha? Hindi makapagsalita ang babae. Wala siya sa wisyo. Naririnig niya ang mga sinasabi ni Mang Seldo pero hindi yung pumapasok sa utak niya. Masyado siyang lutang. Masyado siyang wala sa sarili habang nakatulala. Yan ba yung kabit ng asawa mo? Ang dami niya na. Babaero talaga yung si Balong no? Si Raulo talaga yung lalaking yan. O anong gusto mong gawin ko? Wag na po. Ayoko pong malaman niya. Malaman na ano? Ayoko malaman niya na may alam na ako. At ano? Magbubulag-bulagan ka? Niloloko ka na nga ng asawa mo Alam mo, kailangan mo nang magising. Wala na akong ibang pamilya. Ayoko mawala siya sa akin. Abay katangahan na yan. Sana maintindihan niyo ako. Nakikiusap ako sa inyo, Mang Seldo. Huwag niyo pong ipaalam sa kanya na nalaman ko na. Huminga na lamang ng malalim ang matandang si Mang Seldo. Mga ilang sandali lang ay naging kalmado na rin ang babae. Umalis na rin si Mang Seldo. Nung umagang yon, hindi matahimik ang kalooban ni Belinda. Kaya kahit malayo-layong lakaran ng minahan na pinagtatrabahuan ng kanyang asawa, handa siyang lakarin yon. Mainit pa ang panahon, pero walang pakialam si Belinda. Gusto niyang makita mismo kung talagang babaero si Balong. Gusto niya pa rin ikumpirma kahit na sapat ng katibayan ng mga larawang nakita niya. O Belinda! Napatigil siya sa paglalakad nang marinig ang tawag na yon ng lalaking si Rico. Nagtataka man ay hinarap pa rin niya ang lalaki. Oh, saan ka pupunta? Bakit ka naglalakad? Ang init Sa minahan, pupuntahan ko yung asawa ko. O sige, sama na kita. Diyan din kasi yung direksyon ko Hindi na. Kaya ko naman maglakad mag-isa Hindi. Diyan din talaga daan ko Lalagpasan ko na lang ang minahan. Baka kasi Baka magalit ang asawa mo. Huwag ka mag-alala. Di naman kita sasabayang maglakad Nasa likod mo lang ako. Mas maganda na rin kasing may kasabay ka. Lalo na sa panahon ngayon, delikado na. Hindi na nag-inarte pa ang babae. Pumayag na rin ito dahil napagtanto niya baka kung anong mangyari sa kanya sa daan. Kahit natirik ang araw, hindi pa rin niya kontrolado ang mga pangyayari. Basta dito lang ako sa likod mo. Pero pwede naman tayo mag-usap para malibang ka rin. Rico, bakit ba ang mga lalaki mapagnasa? Magandang tanong yan hindi ko rin alam ang totoong sagot
Pero ang mga lalaki kasi, parang pinanganak na kaming nakakabit sa katawan namin yon. Meron din namang pagnanasa ang mga babae sa katawan pero mas mataas lang ang level ng mga lalaki. Kaya dito na nga papasok ang pagpipigil eh. Ang pagnanasa dapat sa isang tao lang binibigay, hindi sa lahat. Bakit mo pala naitanong? Yung asawa ko kasi, ganun. Parang maraming pinagnanasaan. Kaya hindi ko lang maintindihan, bakit may mga ganong ugali ng lalaki? Hindi yun ugali. Kasi wala namang lalaki na ipinanganak na babaero kagad. Ang tawag doon, desisyon. Maling desisyon. Belinda, may ikukwento ko sa iyo na may kinalaman sa nangyayari sa iyo. Ano yun? Nung nakarang nakita mo kami ng lolo ko, di ba? Yung pinunta namin yung asawang babae. Kasi yung asawa niya natagpo ang patay. Alam mo ba na ang asawa niya marami din babae? At sa kasamaang palad, isa sa mga babae niya ang pumatay sa kanya. Alam mo kung ano yung babae? Aswang? Ang galing Paano mo nalaman? Nasabi na sa akin ni Mang Seldo, kapitbahay ko. Oo, aswang nga. Ang gusto kong ipunto, karamihan sa gustong patayin ng mga aswang ngayon yung mga lalaking hindi makontento sa iisang babae. Sinasabi mo bang pwede mangyari yun sa asawa ko? Oo, kasi nitong mga nakaraang araw, napag-alaman namin na may mga babaeng aswang na bumibira ng mga lalaking gaya ng asawa mo. 4 na nabiktima nila, kabilang ang lalaking pinuntahan namin sa baryo ninyo. Sa totoo lang, naniniwala naman ako sa aswang pero hindi ko inakala na hanggang ngayon buhay pa rin sila. Akala ko kasi matagal na silang wala. Sabi kasi ng lola ko noon, nauso ang mga aswang nung panahon ng Kastila. Hindi naman sila nawala kahit na kailan. Nanahimik lang sila. O kaya naman, tahimik lang silang nambibiktima. Nakakatakot pala sila kung ganun. Kaya ikaw, mag-iingat ka Kasi kahit hindi lalaki, binibiktima rin ng mga aswang. Natigil lamang ang kanilang usapan ng matanaw na ni Belinda ang minahan. Bumuntong hininga ng muna ang lalaki. Tumingin siya sandali kay Rico. Naintindihan naman agad ng lalaki na kailangan na niyang humiwalay ng landas. Sumenyas na lamang si Rico sa kanya at nagpatuloy na rin maglakad. Sumilip ang babae sa minahan. Tanghaling tapat kaya nasa break time ang lahat. Nagtago siya sa gilid. Tinalasan niya ang kanyang paningin. Hanggang sa nakita na niya si Balong. Mga ilang sandali lang, nakita na niya ang kanyang asawa na merong kaakbay na ibang babae. Dito na nanikip ang kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam ang gagawin. Naramdaman na lamang niyang may yumakap sa likuran niya. At ang lalaking yun ay si Rico. O ngayon sigurado ka na. Tara, umalis ka na rito at huwag mo na silang pagmasdan. Dinala siya ni Rico sa malayo ron. Nagtungo sila sa isang maliit na perya na nasa daan lang din. Tulala ang babae, balisa at tuliro. Pero kalaunan naman ay nahimasmasan na rin ito. Sige lang, iiyak mo lang. Mas magandang nailalabas kaysa hindi. Hindi na. Tapos na akong umiyak. Pagod na ako. Anong balak mo ngayon? Ipagdarasal ko na sana isa sa mga kabit niya ay aswang para mamatay na siya. Yan. Ganyan ang Belinda na nakilala ko nung high school. Palaban. Talaga? Palaban ako noon? Oo. Naalala mo nung may sinipa kang lalaki kasi niloko yung best friend mo? Nakakainis. Naalala mo pa yon? Oo naman Doon kita unang hinangaan Nagkatinginan ng dalawa. Noong mga sandaling iyon, tila ba nakaramdam ng kung anong kaba ang babaeng si Belinda. Idinako na lamang niya ang tingin sa ibang direksyon. Kita ang pamumula ng kanyang muka. Iniba na lamang niya ang usapan para kahit papaano ay mawala ang hiya niya. Paano ba malalaman kung aswang ang isang tao? Interesado ka ba talaga sa mga aswang? Kung oo, marami akong ikukwento sa iyo sa mga susunod na araw.
Pwede rin naman kitang isama sa bahay namin para makilala ka ni Lolo. Sige, gusto ko yan. Naging maganda ang kanilang samahan mula nung araw na yon. Nakatulong ito para kahit papaano ay makausad ang babaeng si Belinda mula sa sakit na naranasan niya kay Balong. Sa mga sumunod na araw, naging maganda ang mood ni Belinda. Napapansin ito ni Balong pero nakakaila lamang siya. Walang kamalay-malay si Balong na unti-unti na palang nawawala ang pagmamahal ni Belinda. Dahil habang lumalakad ang mga araw, mas lalong nakikita ni Belinda ang halaga ng binatang si Rico para sa kanya. Isang araw habang kumakain sila, Oh, mukhang masaya ka. Anong meron? Ha? Anong masaya? Itong mga nakaraan ko pa napapansin na parang ang sigla-sigla mo. Ano bang gusto mong gawin ko? Maging matamlay. Kapag babagal-bagal naman ako, nagagalit ka. Kapag masigla, nagtataka ka. Hindi na kita maintindihan eh. Umamin ka nga sa akin. May iba bang nagpapasaya sa'yo? Ano? Si Mang Sieldo ba? Seryoso ka ba sa tanong mo? Mukha ba ako nagbibiro, Belinda? Tingin mo papatulo ko sa matandang yon? Abay malay ko ba sa'yo? Nasa loob yata ako lumo eh. Ako pa talaga ah. Baka ikaw. Kung sinasabi mo, ako? Anong ako? Baka ikaw ang nasa loob ang kulo. Ikaw ang maraming tinatago. Apat, tinatarantado mo ba ako? Ako pa gagawa mo ng kwento? Gagawa ng kwento. Balong, alam ko na lahat ng baho mo. Alam kong hindi lang ako ang babae sa buhay mo, no? nang marinig yun ni Balong ay napaupulit ito sa upuan. Nagtataka at sandaling hindi nakapagsalita. O ano, nagulat ka ba? Hindi mo inaasahan na malalaman ko, no? Alam mo, sa totoo lang, wala naman na talaga akong balak na ipaalam sa'yo na alam ko na eh. Pero nakakapikong ka na rin eh. Nakakapuno ka na ng pasensya, Balong. Ngayon, hindi ka makapaniwala. Mas ako ang hindi makapaniwala na sa pangit mong yan, nagawa mo pa mambabae. Hindi lang isa ha, hindi lang dalawa, 5 pa. At baka nga higit pa eh. Eh, paano mo naman nalaman? Dahil sa katangahan mo, iniwan mo ang bag mo na may laman ng mga larawan. At sa larawan na yon, may mga kasama kang babae. Eh, ano naman ngayon kung may mga babae ako? Ano ngayon? Ang immoral ng ginagawa mo, no? O bakit? Hindi naman tayo kasal ah. Kahit pa, manluloko ka pa rin. Normal lang na gawin ko yun kasi di mo na naibibigay yung pakakailangan ko bilang lalaki. Anong hindi na ibibigay? Ikaw itong may ayaw na sa akin eh. Paano hindi ka aayawan? Ang pangit-pangit mo na. Hindi ka man lang mag-ayos sa sarili mo. Nagkaganito ako kasi dahil sa'yo. Pinabayaan mo ko. Wala ka kasing kwenta. Walang iya ka! Sige, saan ano pa? Tsaka naman magaling eh. Oh, bakit ba ang tapang-tapang mo na? Bakit? May nagpoprotekta na sa'yo? May ibang lalaki ka na, no? Akala mo ba hindi ko alam na binigyan ka ni Mang Sieldo ng pera? Siguro kaya kanya binibigyan kasi may relasyon kayong dalawa. Sugar daddy mo siya, no? Sugar daddy pinagsasabi mo. Wala nga ring pera yun eh. At paano magkakaroon kami ng relasyon? Hindi naman ako immoral na kagaya mo. Kapag nalaman ko talaga na may ibang lalaki ka, ihanda mo sarili mo. Ang kapal naman ang mukha mo, no? Ikaw pwedeng lumandi, tapos ako hindi. Sino ka ba? Asawa mo ko! At kahit hindi tayo kasal, pag-aari kita. Napabaliw ka na ba? Hindi na kita maintindihan. Ang lalala ng pag-iisip mo. Lalabas na sana ang babae nang bigla itong higitin ng lalaki. Hinawakan siya sa braso at maras itong idinikit sa pader. Ayusin mo lang talaga, Belinda, ha? Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Nang bitiwan na siya ng lalaki, ay agad na rin naman itong umalis. Kinabahan si Belinda sa mga narinig niya mula sa kanyang asawa. Kaya naman, alam na niya ang gagawin niya. Hindi na siya pwedeng manatili sa bahay na yon, pero kailangan niyang kumuha ng tamang pagkakataon. Dahil sa araw na yon ay wala rin pasok si Balong. Sa kakahanap niya ng tiyempo, inabot na siya ng kinagabihan.
Hindi rin kasi umalis ng bahay ang lalaking si Balong. Tila ba binabantayan din ito ang kanyang galaw. Maya-maya pa, naging desperada na ang babae. Kahit nasa loob lang naman ng bahay si Balong, tumakbo siya palabas. Ang kaso nga lang, nahawakan siya ng lalaki. Saan ka pupunta? Iiwan mo ako? Pupunta ka kay Mang Seldo, no? Ayoko na sa'yo. Sira ulo kang tao. Sasaktan mo lang ako eh. Hindi! Di ka pwede mawala sa akin! Sa akin ka lang! Hayaan mo na lang ako. Marami ka naman ng babae. Ikaw ang mahal ko! Palipas oras ko lang sila! Pampalipas oras lang? Napatingin ang dalawa sa may gilid. Nakita nila roon na matandang babae na pareho naman nilang hindi kilala. Nakatingin ito ng masama kay Balong. Agad namang sumimangot ang lalaki at marahas na binitiwan na kanyang asawa. Hoy! Sino ka ba? Huwag kang makialam dito, ha? Baka sipahin kita dyan! Totoo nga sinasabi nila. Napakasama ng ugali mo. O ano ngayon? May magagawa ka ba? Oo. May magagawa ko para sa mga babaeng niloloko mo. At para sa apo kong nagpakamatay ng dahil sa'yo. Ano pinagsasabi mo? Isa sa mga babae mo si Katrina, hindi ba? Wala na siya mula nang sabihin mo sa kanya na wala kang balak na samahan siya habang buhay. Eh totoo naman, ha? Katawan lang naman ang habol ko sa kanya, eh. Alam niya naman yun. Siya lang naman tong umasa na pwede kami maging mag-asawa. Eto asawa ko, oh. Hindi. Ayoko na rin sa kanya, Manang. Sira ulo to. Manahimik ka nga. Di ka naman kinakausap, eh. Ako ang lola niya. At narito ako para iparana sa iyo ang impyerno. Gagawin kitang isa sa amin para malaman mo kung gaano kahirap ang maging kagaya namin. Mararamdaman mo ang walang humpay na pagkagutom at mawawala lang yon kung papatay ka ng tao. Mabuti ba? Pumunta na lang kayo sa mental hospital. Malala na tamaan sa utak, eh. Magbabayad ka sa kasamaan mo. Pagbabayarin kita sa pagkawalan ng apo ko. Halos manlambot ang tuhod ng dalawa nang biglang bumuka ang malaking pakpak na matandang babae. Dito na napagtanto ni Belinda ng matandang kinakausap pala nila ay isa rin palang aswang. Magbabayad ka! Biglang lumipad na matandang aswang. Dinagit nito si Balong. Wala nang nagawa pa ang lalaki kundi ang sumigaw ng sumigaw. Nakita pa ng ibang tao kung papaano dinala sa area matandang si Balong. Kinilabutan ng lahat. Natataranta ang mga tao. Habang si Belinda, hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Tila pinakulan ng kilabot ang kanyang mga paa. Makalipas lang ang ilang sandali, dito na siya natauhan. Agad siyang tumakbo palabas ng bakuran. Gusto niyang makausap si Rico. Pero ang problema, hindi naman niya alam kung saan nakatira ang lalaki. Tumigil lang siya sa bukana ng kanilang baryo. Naiiyak na siya sa takot. Buti na lang nung oras na yon ay talagang umayon sa kanya ang panahon. Dumating si Rico kasama ang matandang lolo nito. Belinda, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Ilayo niyo ako rito. Pakiusap. Nagmamakaawa ko. Iha, ano bang nangyayari sa'yo? Siguro, Lo. Sabay na lang natin siya kausapin. Inalalayan nila si Belinda. Sumakay na sila ng tricycle para mas mabilis silang makarating. Nung oras na yon, pakiramdam ni Belinda ay mababaliw na siya. Sobrang daming nangyari sa loob lang ng maikling panahon. Yan nga pala, Iha. Ako si Mang Kanor. Ako ang lolo nitong si Rico. Ano bang nangyari, Iha, at bakit parang takot na takot ka? Humugot na muna ng mahabang paghinga ang babae. Kinikilabutan pa rin siya kahit na alam niyang ligtas na siya sa mga oras na yun. Isa sa mga babae ng asawa ko, aswang. Nagpatiwa ka lang aswang na yun. Dahil kagaya ko, niloko lang din siya ni Balong. Yung lola ng babaeng aswang, pumunta kanina sa amin habang nagtatalo kami. Galit na galit. Ramdam ko sa itsura niya ang labis na galit. Ang nakakakilabot, bigla na lang niyang binuka ang malapad niyang pakpak. Nilipad niya si Balong palis. Nakakatakot, nakakakilabot.
Kilabutan ako dahil sa sinabi ng matanda sa kanya. Ano bang sinabi ng matanda? Ang sabi niya, gagawin niya raw kagaya nila si Balong. Ipaparanas niya kay Balong ang matinding gutom at mawawala lang daw yun kung kakain siya ng tao. Nag-aalala ako kasi ayaw akong pakawalan ni Balong. Hindi niya gusto humiwalay ako sa kanya. Kung nung tao pa lang siya ay maras na siya sa akin, ano pa kaya kung naging aswang siya? Hindi ko alam ang mangyayari sa buhay ko, Rico. At isa pa, ayaw kong madamay ka. Kapag nalaman niyang naliligo ka sa akin, baka patayin ka niya. Huwag ka mag-alala, Iha. Sanay naman na kaming humarap sa mga aswang. Kung sakali mang maging aswang nga ang iyong asawa, hindi naman kami papayag na makapanakit siya sa amin. O lalo na sa iyo. Tama ang sinabi ni Lolo. Kaya huwag ka masyado mag-alala. Nandito naman kami para tulungan ka. Lalong-lalo na ako. Pero paano kung magasik ng lagim si Balong sa baryo namin? Malaki ang posibilidad na gamitin siya ng sinasabi mong matanda para sa kasamaan. At yun nga ang dapat nating paghandaan. Habang hindi pa ligtas ang buhay mo sa inyo, dumito ka na muna, Belinda. Yun ay kung ayos lang naman sa'yo na makasama kami. Belinda, may taas naman ang bahay namin eh. May isang kwarto doon na pwede naming ipagamit sa'yo. Mas ligtas ka rito. Mabubuting tao naman kami. Alam ko naman na mabuting tao kayo. Kilala kita, Rico. Pero nakakaabala ako at madadamay pa kayo sa gulong meron ako. Huwag mong sabihin yan. Bago pa man mangyari ang lahat ng ito, tungkulin na talaga namin na puksay ng mga aswang. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, tutulungan ka namin. Ngumiti na lamang ng pilit ang babae. Mga ilang sandali lang din ay pumasok na rin sila sa loob ng bahay. Nagpasya ang babae na magpahinga na muna. Agad namang nakatulog ang babae. Nagising lamang siya bandang madaling araw nang makarinig siya ng malakas na sigaw ng isang lalaki. Nakita niya ang binatang kalbo sa pintuan na hindi makapaniwala. Sino ka? Bakit ka nandito? Bakit ka nasa kwarto ko? Anong balak mong gawin sa akin? Masamang tao ka, no? Pagsasamantalaan mo ako? Ang OA mo naman na pagsasamantalaan kita. Sino ka ba? Ikaw ang sino? Sino ka at bakit ka lumitaw sa kwarto ko? Isa ka bang engkanto? Isa ka bang maligno? Anong klaseng nilalang ka? Maya-maya lang, dumating na rin ang matandang si Canor at si Rico. Binatukan pa ni Rico ang lalaki. Aray ko naman! Ba't ka ba nang mabatok? Ang ingay-ingay mo kasi. Sinong hindi mapapaingay? Bigla ko nalang makikita na may babae dito. Nakikita niyo rin ba siya ngayon? Hindi ba kaluluwa yan? Buang. Hindi yan kaluluwa. Totoong tao nasa harapan mo, no? Sino nga siya? Bakit siya nandito? Hindi naman kasi namin alam na darating ka pala. Pinagamit na muna namin itong kwarto mo. Hindi niyo ba sinasagot ang tanong ko eh? Sino nga ba siya sa puso ninyo? Sinasabi mo dyan, siya si Belinda. Biktima siya ng pang-aabuso ng asawa. At yung asawa niya, dinukot ng aswang. Nababahala siya na baka kapag bumalik ang asawa niya aswang na rin. Sabi kasi ng dumukot, gagawin daw aswang yung asawa niya. Kaya ganun ang nangyari. Ngayon, malinaw na sa akin. Nakakagulat lang kasi. Miss, ako nga pala si Marco. Apo rin ako ni Lolo Canor. Pero hindi kami magkapatid tong si Rico ha. Mas gwapo kaya ako rito. Kita mo naman, di ba? Ganun ba? Sus, nagbuhat ka na naman ng sarili mong bangko. Marco, magmula ngayon, dito na muna titira si Belinda, ha? Ikaw at si Rico, magsama muna kayong matulog sa isang kwarto. Numayan, kainis naman. Ang lakas-lakas pa namang umilik ng taong to. Huwag ka nang umangal. Ikaw nga naihi pa nung high school umaangal ba kami? Lolo naman, sinabi mo pa talaga. Alam mo namang may ibang tao eh.
Hindi naman ibang tao na sa atin si Belinda. Nililigawan siya ni Rico. Uy, Lo, bakit sinabi mo pa? Para naman alam ng pinsa mong to na malapit ka nang magkaroon ng kasintahan. Hindi ba, Belinda? Ano po kasi? Ang mabuti pa, hayaan na natin makabalik sa pagtulog si Belinda. Naistorbo na natin siya. Ay siya, sige na iha. Magpahinga ka na ulit. Lalabas na kami, ha? Sige po. Maraming salamat po. Ngumiti na lamang ang babae. Noong mga sandaling yon, una niyang naramdaman na parang meron siyang pamilya. Bagay na hindi niya naramdaman nung kasama niya pa ang lalaking si Balong. At sa unang pagkakataon, nagawa niyang makatulog ng mahimbing. Isa sa mga hindi niya rin nagagawa noon. Kinabukasan, nang makabangon na ang babae, narinig niya ang boses ng tatlo sa labas. Nahihiya pa siyang lumabas. Buti na lang ay sinundo na rin siya ni Rico. Sabay-sabay silang nag-almusal. Ito ang unang pagkakataon na ibang tao ang kanyang kasama sa agahan. Nakakapanibago para kay Belinda, pero aminado ang babae na gusto niya ang pakiramdam na ganon. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi na namalayan ni Belinda na parang nagiging parte na siya ng pamilyang yon. Buong akala niya magiging maayos na ang lahat. Buong akala niya yun na ang bagong simula ng kanyang buhay. Pero nang sumapit ang gabi, hindi niya inaasahan na meron palang naghihintay sa kanyang kamalasan. Pasensya ka na, ha? Ginabi na tuloy tayo. Ayaw kasing sumama ni Rico, eh. Siya sanang kasama kong ginabi sa pagbili ng mga halaman na to. Ayos lang naman. Isa pa, ayaw ko rin namang abalain pa ang pinsan mo. Kailangan niyang matapos sa mga binabasa niya, eh. Sa bagay, gustong-gusto talaga ni Rico yung ginagawa niya, eh. Biruin mo, pinagpalit niya ang engineering para lang sa pag-aalbularyo. Eh, ikaw ba? Hindi ka na ba babalik ng Maynila? Susunod ka rin ba sa yapak ni Mang Kanor? Babalik pa ako ng Maynila, no? Susunod sa yapak ni Lolo? Hindi. Ayaw ko ng ganun. Ang gulo kasi. At saka, mahina utak ko pagdating sa pag-aalbularyo. Hindi ko kaya yung ginagawa ni Rico. Kung sa bagay, kung saan ka masaya, dun ka. Kaya nga dapat, hindi mo na balikan yung balong na yon. Doon ka na sa kung saan ka masaya. Rico! Uy, para kang timang. Pero, alam mo, ay, sino to? Biglang may humarang na lalaki sa harapan nila. Nanlaki ang mga mata ni Belinda nang mapagtantong yun pala ay si Balong. Biglang nagtindigan ang kanyang mga balahibo. Lalo na nang makita ang tila galit na ekspresyon ng mukha ng lalaki. Ilang araw na kitang hinahanap. Dito lang pala kita matatagpuan. Teka pre, ha? Sino ka ba? Mga entrada mo parang ang kontrabida sa pelikula ng dalawang nagmamahalan, ha? Ikaw ang sino? Ikaw ba ang pinalit sa akin ng babaeng yan? Ha? Oo! Ikaw nga siguro yung Balong. Kaya palang pangit. Manahimik ka! Balong, tigilan mo na ako. Hayaan mo na ako makapamuhay ng payapa. Doon ka na sa mga babae mo. Wala na akong pakialam sa kanila. Ang tanging takbo ng utak at puso ko ay ikaw. Ikaw lang, Belinda. Ikaw lang at wala nang iba pa. Sabi ni Belinda, Manahimik ka! Hindi pa ikaw kinakausap ko. Mamaya, humadda ka sa akin. ay wow! Nakakatakot! Hayaan mo na ako, nakikiusap ako. Ikaw naman ang gumawa ng gulong ito, eh. Ikaw ang unang nagloko. Ikaw ang hindi nagpahalaga. Ikaw lahat ang may kasalanan kung bakit tayo humantong sa ganito, Balong. Minahal kita ng totoo. Minahal kita ng wagas at higit pa sa buhay ko. Pero anong sinukli mo sa akin? Sinaktan at pinagtaksilan mo lang ako. Kaya nga'y tatama na natin ang lahat eh. Magsisimula ulit tayo sa panibagong buhay. Yung tayong dalawa lang. Maniwala ka sa akin. Kaya kong magbago. Hindi na. Huli na ang lahat. May iba na akong minamahal. Anong sinabi mo? May mahal na akong iba. Yung taong hindi ako sasaktan. Yung taong aalagaan ako habang buhay. Ay. Bakit ka sa akin nakatingin? Wala akong kinalaman dyan, ha? Hindi ako syotaan yan, ha?
Ito na ba ang pinalit mo sa akin, Belinda? Itong lalaking to? Itong pangit na ito? O paano mo nagawa sa akin to, Belinda? O paano? Hindi siya ang ipinalit ko sa'yo. Wala siyang kinalaman dito. Huwag ka nang magkaila. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Niloko mo ako, Belinda. Pinaniwala mo ako na umalis ka lang pero naghanap ka na pala ng iba. Naganap man ako ng iba. Wala ka nang pakialam doon. Karapatan ko namang maging masaya dahil hindi mo kayang ibigay yon. Kung hindi ka sasama sa akin na mapayapa, gagawin ko na lang ang paraan na alam ko. Magsisisi ka, Belinda. Hindi mo na alam kung ano ang kaya kong gawin. Nabigla na lamang ang babaeng si Belinda nang magpalit na ng anyo ang lalaking si Balong. Kumulubot na ang mukha nito at biglang nagkaroon ng mga buhok sa iba't ibang parte ng katawan. Belinda! Takbo! Aalis na sana si Belinda pero humarang na si Balong. Kaya naman hinila ni Marco ang babae. Nasa likod lamang si Belinda ni Marco habang umaangil ang dati niyang asawa. Hindi ako papayag na hindi ka babalik sa akin, Belinda. Ikaw lang ang tanging nagpapatibok ng puso ko. Mamamatay ako kapag nawala ka. Subukan mo nang lumapit. Maapangahan talaga kita. Marco, sige na. Umalis ka na. Matandamay ka pa. Buwan ka rin pala yan, oh. Damay na talaga ako. Umatake na si Balong. Sinubukan ni Marco na harangin ito. Pero sadyang malakas ang lalaki. Hinawakan ni Balong si Marco at saka binalibag lang sa bakuran. Tumama ang likod ni Marco sa bakod. Kaya nung mga sandaling yun ay hindi na agad ito nakabangon. Ito! Sasama ka sa akin sa ayon sa gusto mo. Hinawakan siya ni Balong sa kamay at hinila. Hinigit ng lalaki ang bewang niya. Bumuelo si Balong. Tumalon nito patungo sa taas ng bahay habang bitbit siya nito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Kahit na nagpupumiglas siya ay masyadong malakas ang lalaki. Maya-maya pa, tumigil siya sa kagubatan. Pinakawalan siya nito. Tatangkayin niya pa sanang tumakbo pero agad siya nitong naabutan. Sa mga oras na ito, alam ni Belinda na wala rin mangyayari kahit na tumakbo siya. Hindi na normal ang lalaking si Balong. Isa na itong aswang. Kaya mas kailangan niyang maging maingat sa mga sasabihin niya. Dahil anumang hindi magustuhan ni Balong ay baka magtulak din to para patayin siya. Balong naman, itigil mo na to. Nakikiusap ako sa'yo. Bakit mukhang bumait ka na ngayon? Bakit? Natatakot ka ba sa pwede kong gawin, Belinda? Natatakot ka ba kasi isa na akong aswang? Huwag ka matakot, kasi ako pa rin naman ito. At ikaw din naman ang may kasalanan kung bakit ako nagkaganito eh. Wala akong kasalanan. Kung hindi ka sana naging babaero, wala sanang lolang magagalit sa'yo at gagawin kang aswang. Huwag na natin pag-usapan kung sino ang may kasalanan at kung sino ang hindi. Ang pag-usapan natin ay ang gagawin natin pamilya. Unti-unting lumapit ang lalaking aswang. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi ni Belinda. Akmang hahalikan nito ang babae nang biglang pumalag si Belinda at tinulak nito si Balong. O bakit ayaw mo? Hindi mo na ba ako gusto? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko kanina? Balong, wala na tayo. Matagal na tayong nagtapos. Magkasama pa lang tayo, ikaw na mismo ang tumapos sa pagmamahala nating dalawa. Marimi ka! Di ako papayag! Akin ka! Pagmamay-ari kita! Kaya kahit na anong gusto kong gawin sa'yo, gagawin ko! Sa pilitang hinalikan ni Balong ang babaeng si Belinda. Diring-diri ang babae sa mukha ni Balong. Gusto niyang masuka pero mas nangibabaw ang takot. Mabuti na lamang may nangyaring tila himala sa mga sandaling yon. Kahit kasi liblib na lugar na ang kinalalagyan nila, nagawa pa rin silang mahanap na maglolong Rico at Mangkanor. Layo mo si Belinda! Tinaga ni Rico ang lalaking si Balong. Tinamaan naman ang aswang sa balikat kaya nagmadali itong dumistansya. Ramdam agad ng nilalang na yun ang ginawa ni Rico. Kaya naman nagkaroon na ito ng pag-aalinlangan na lapitan ng babae. Hindi mo siya pwedeng kunin. Kailangan mo muna akong harapin. At sino ka naman? Pati na rin yung matandang kasama mo. Sino kayo? Ako ang lalaking nagmamahal kay Belinda.
Nandito ako para pigilan kang kunin mo siya sa akin. Oh, ikaw palang lalaking ipinalit sa akin ni Belinda, ha? Huh, ang pangit! At sa'yo pa talaga nang galing ang salitang pangit, ha? Belinda, sumama ka na sa akin. Kung hindi ka sasama sa akin, itong dalawang ito at yung kasama mo kanina, mamamatay sila. Hindi lang ako ang nag-iisang aswang. Marami kami. Malapit na kami mag-asik ng lagim. Malapit na! Hindi ako sasama sa'yo kahit na anong mangyari. Bahala ka na sa buhay mo kung anong gusto mong landas sa akin. Si Rico na ang mahal ko at hindi na ikaw. Wala akong pakialam kung mahal mo siya o hindi. Wala akong pakialam kung hindi mo na ako mahal. Pero ito tatandaan mo, Belinda. Gagawa at gagawa ko ng paraan para nang makuha ka at mabawi ka. Bubuo tayo ng malaking pamilya. Hindi na nakatiis pa si Mang Kanor. Pinukulan na niya ng punyal ang aswang na nagsasalita. Pero sa kasamaang palad, agad namang itong nakailag at tuluyan na ring umalis. Belinda, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang naman ako. Hindi naman ako nasaktan. Ang inaalala ko, yung mga aswang. Narinig yun naman ang sinabi ni Balong kanina. May balak silang kasamaan sa baryo. Huwag ka mag-alala. May lulusob naman na sakutan ng mga aswang. Kaya bukas ng umaga, darating ang magandang balita para sa atin. Bago kami umalis kanina, kausap namin ang iba pang mga albularyo. Sasalakayin nila ang mga aswang. Alam na namin kung saan sila nakatira. Hindi ba kayo sasama sa kanila? Hindi na. Mas kailangan kami sa baryo at para na rin mabantayan ka namin. Huminga ng malalim ang babae. Maya-maya pa ay umalis na rin sila doon. Inabutan nila sa kalsada si Marco na nakahawak pa sa bewang nito. Dinadaing nito ang kirot ng pagtama ng likod niya sa mga bakod na kahoy. Nasaan na yung aswang? Wala na, nakalis na siya. Umatras dahil alam niyang hindi niya kami kakayanin. Mabuti naman. Nagulat din ako biglang lumitaw eh. Ikaw, Marco, kailangan mo na rin pag-aralan ang ginagawa namin. Tama si Lolo. Para sa mga oras na wala kami sa tabi mo, kayang-kaya mong protektahan ang sarili mo. Nakakapagod naman kasi yan eh. Mas nakakapagod magbuhat ng kabaong mo kapag namatay ka ng dahil sa aswang. Tara na, umuwi na muna tayo. Hindi pa rin maalis-alis sa isipan ni Belinda ang mga nangyari. Ramdam na ramdam pa rin niya ang takot kahit naligtas na siya sa mga sandaling yon. Nawiwindang siya sa mga nangyayari. Hindi niya inakala na ang pag-aasawa niya ay mauuwi lamang sa lagim at kababalaghan. Makalipas pa ang ilang araw, hindi na gaanong lumayo ng bahay ang babaeng si Belinda. Kung lalabas man siya, palagi na siyang kasama ni Rico at Marco. Walang paramdam si Balong sa mga nagdaang araw. Hindi rin niya alam kung bakit, pero masama ang kanyang pakiramdam. Hindi siya makampante. Ang malas naman natin. Mukhang uulan pa oh. Wala pa naman akong dalang payong. At wala rin dumadaan sa sasakyan. Paano na tayo makakauwi kaagad? Sinabi ko kasi sa iyo kanina damputin mo na yung payong. Ikaw kasi unang nakakita, hindi mo pa dinampot. Huwag na nga kayo magtalo. Para naman kayo mga bata eh. Ang mahalaga naman ngayon, may nabili tayo para sa kaarawan ni Mang Kanor. Siguradong matutuwa siya sa sorpresa natin. Grabe, ang bilis ng panahon no? Patanda na ng patanda si Lolo Kanor. Parang kailan lang, kasama ko pa siyang nakikipagabulan sa mga bayawak sa gubat. Kaya nga dapat habang nandito pa si Lolo, mag-asawa ka na. Kailan ba kayo magpapakasal ni Belinda? Tinanong ko na kasi kanina pa kayo naglalakad ng magkahawak ang kamay eh. Uy, tumigil ka nga. Ipipressure mo pa si Belinda. Nagtatanong lang naman ako eh. Hindi naman masamang magtanong, di ba? Lalo na kung para naman sa ikagaganda ng samahan ninyo. Saka ako na siguro iisipin yan kapag naging maayos na ang lahat. At tanda naman ako maghintay kung kailan magiging maayos ang sitwasyon. Ay, sweet naman ninyo. Pauna na nga ako. Baka nakakaabala pa ako sa lambingan ninyo dyan eh. Natawa na lamang ang dalawa.
Sa kanilang pagpapatuloy, tumigil na muna sila sa bilihan ng buko pie. Bumili sila ng 2 kahon. Habang naghihintay sila ng sukli, napansin ni Belinda na palingon-lingon si Rico. Tila ba meron itong inoobserbahan? Bakit, Rico? May problema ba? May mga aswang. Pero wag ka matataranta, kalma ka lang. Hindi natin pwedeng ipahalata na alam nating nandyan sila. Uy, ano meron? Sumunod ka na lang sa sasabihin ko. Bantayan mo si Belinda ah. Dali mo itong dala ko. Ha? Ano ba kasing nangyayari? Huwag ka nang magtanong. Umandar agad ang kilabot sa kalooban ni Belinda. Sa tuwing makakarinig siya ng salitang aswang, si Balong ang unang pumapasok sa isipan niya. Hindi niya yun magawang burahin sa utak niya. Palagi niyang naaalala ang nakakatakot na mukha nito. Maging ang amoy nitong hindi niya kailanman magugustuhan. Pagtapos nilang bumili, ipinagpatuloy na nila ang paglalakad. Malayo-layo pa ang kanilang tatahakin. Kaya naman, hindi maiwasan ng babae na hindi kabahan. Lalo na nang mapansin nilang nakasunod na pala sa kanila ang mga misteryosong lalaki. Nasabi ko na nga ba, aswang yung mga nakasunod eh. Yung mga napag-aralan mo, Marco ha, ngayon mo na magagamit. Huwag mong sabihin papalagan natin sila. Birthday ni Lolo Kanor ngayon ha. Baka matapon yung mga dala natin. Akong bahala. Intindihin mo si Belinda at yung mga binili natin. Ang gulo mo ah. Paano ko magagamit lahat ng pinagpraktisan ko kung si Belinda ang aatupagin ko? Ay naku, dami mong daldal. Palakas ng palakas ang mga naririnig nilang kaluskos sa gilid ng daan. Bagay na mas lalong naging dahilan para mas maging alerto ang tatlo. Mas binilisan pa nila ang kanilang lakad. Hanggang sa makarating na sa mas matahimik na lugar, mas liblib na daan. Perpektong pagkakataon para sa mga aswang na umatake. Kaya naman hindi na rin nakatiis pa si Rico. Inilabas na nila ang daladalang latigo. Ang latigong yun ay gawa sa buntot ng pagi. Insan, may mga lalaki sa likuran natin. Oh, alam mo na gagawin mo. Anong gagawin ko? Intindihin mo nga yung mga dala natin at si Belinda. Tumigil na sila sa paglalakad. Gumitna si Rico sa kalsada, habang ang dalawa naman ay nasa gilid lamang. Ayos lang ba talaga siya? Hindi mo siya tutulungan? Kailangan ko sundin yung sinabi niya. Kapag sinamahan ko siya, ikaw naman ang mapapahamak dito. Kaya huwag ka mag-alala. Magaling si Rico. Mas lalo kang hahanga mamaya. Sa sobrang galing niyan, malalaglag ang panty mo. Ay nako, sira ulo ka talaga. Mga aswang, bilisan lang natin to. Birthday ng lolo ko eh. Kailangan namin magdiwang. Hindi na nag-aksaya pa ng sandali si Rico. Una na itong lumapit sa mga nilalang. Hinagupit agad nito ang mga yon. Nang matamaan ng isa, mangisay-ngisay ito sa sobrang hapdi. Tila may kung anong hiwaga ang latigo. Nang hina agad ang aswang na yon. Insan, galikan mo! Oras na para magpasikat kay Belinda! Ngumisi lang si Rico sa sinabi ng kanyang pinsan. Itinuon na lamang nitong muli ang atensyon sa pakikipaglaban. Maya-maya lang, agad na rin gumanti ng atake ang mga nilalang. Sabay-sabay ang mga yon, pero hindi naman makalapit. Mahusay ang pagkakahato ng binata. Oh, bakit kayo tumigil? Natatakot na ba kayo? Hindi ba tayo tapos? Nagmamadaling makalapit si Rico sa mga aswang. Hinagupit niya ulit ng latigo ang mga yon. Mangisay-ngisay ang mga aswang ng matamaan. Natatakot itong nag-akyatan sa mga puno. Parang mga batang nag-iiyakan. Buong akala nila ay makakauwi na sila. Pero magsisimula pa lang pala ang totoong laban. Magaling ka pala talaga, pare ah. Mula sa gilid, lumabas ang lalaking si Balong. Baka sa pananalita at kilos nito ang nag-uumapaw na kumpiyansa. Para bang merong nagbago sa dating asawa ni Belinda. Buti naman at lumabas ka rin. Kanina ko pa naamoy ang masangsang mong amoy eh. Bago kita kausapin, gusto ko muna kumustahin ang asawa ko. Belinda, kumusta ka naman? Masaya ka ba ngayon? Pasensya ka na ha.
at hindi na tayo masyadong nakakasama. Abala lang ako sa maraming bagay, pero ang lahat naman ng yon ay para sa'yo. Buwang ka talaga. Kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Alam mo, ito lang ang unang beses na meron akong nakilalang aswang na baliw. At ikaw yon. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Dahil ngayong hapon na ito, bago mag alas 6, sisiguraduhin kong mauuna kang mamatay. At kapag nangyari yun, kami na ang magsasama ni Belinda. Manigas ka. Hindi mangyayari gusto mo. Hindi mo ako mapapatay. Tumakbo na mabilis si Rico palapit sa lalaking si Balong. Nagbago ng anyo ng lalaki. Pero sa pagkakataong ito, hindi na yon pangit. Nag-iba lang ang kulay ng mga mata. Humaba rin ang pangil. Tumulis ang ilong at tenga. Mabilis na nailaga ni Balong ang paglatigo ni Rico. Sinundan pa ni Rico ng atake ang unang ginawa niya. Ang kaso nga lang, hindi na niya ito nagawang patamaan. Habang nangyayari yon, nag-aalala na si Belinda. Kahit kasi ang babae, nakikita niyang nasa alanganing kalagayan si Rico. Hindi ka na makakatama sa akin. Kaya ka lang naman nakakatama nung gabing yun dahil inatake mo ko ng patalikod. Aminin mo na lang na walang binatmat ang mga kagaya mo. Isa ka lang normal na babaero at walang kwentang asawa sa paningin ko. Kaya kung inaakala mo makakaramdam ako ng kaba sa mga pinagsasabi mo, nagkakamali ka. Di matapang ka pala talaga. Biglang tumalon ng mataas ang lalaking si Balong. Lumapit ito kay Rico. Agad nitong hinawakan si Rico sa damit at saka binalandra sa gilid. Hindi pa ito nakontento. Sinuntok nito si Rico sa sikmura. Dahilan para mamilipit sa sakit ang binata. Sa oras na ito, batid na ni Rico na may kakaibang pagbabago kay Balong. Hindi na ito gaya nung una niyang nakaharap. Pero pinilit pa rin makabangon ni Rico. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan sa harapan ni Belinda. Kaya kahit na iniinda pa rin ang sakit ng sikmura, humarap pa rin ito kay Balong. Tingin mo nga naman tong pasikat na to. Kahit na nahihirapan na, babangon pa rin talaga Bakit ba kasi hindi mo nalang tanggapin na hindi mo ako kakayanin? Madali lang naman akong kausap Sumuko ka na. Ibigay mo si Belinda sa akin at aalis na kami. Ganun lang naman kadali. Huwag kang maniwala na mapupunta ako sa'yo. Kilala ko si Rico. Hindi yan susuko kahit na anong mangyari. Hindi yan magpapatalo sa isang halimaw at demonyong kagaya mo. Etong tandaan mo, Balong. Malakas si Rico. Dahil alam niyang mahal ko siya at mahal niya rin ako. Wow! Pang pelikula! Narinig mo ang sinabi ni Belinda? Siguro naman alam mo na ngayon kung bakit ako bumabangon pa rin. Kasi merong isang tao na naghihintay sa akin. Sa'yo, wala. Kahit mapatay mo ko rito, hindi naman papayag si Belinda na sumama sa'yo Mag-isa ka lang sa buhay mo. Kaya kawawa ka naman. Wala ka kasing kwenta, manahimik ka! Tinadyakan ni Balong si Rico. Tumilapon ng lalaki sa lakas ng pagkakasipa ng aswang. Pero mabilis din naman itong nakabangon. Nakita kasi ni Rico na lalapitan ni Balong si Belinda at Marco. Kahit wala na sa kamay niya ang latigo, hindi pa rin siya nagpasindak. Sinuntok niya si Balong, pero nakailag ang aswang. Ilang suntok niya pa ang hindi tumama. Nasa loob ni Balong ang kanyang kamao. Hinawakan ito ng mahigpit. Parang gusto nitong durugin ang kamay ni Rico. Buti na lang ay nakaisip ng paraan si Rico. Sinipa niya si Balong sa pagitan ng hita nito. Napalayo ang aswang. Umangil ito ng malakas sa sobrang sakit ng ginawa ni Rico sa kanya. Yan! Tama yan! Para hindi ka na makapagkalat ng lahi mo! Durog ngayon ang itlog mo! Walang iya ka! Ginagalit mo ako! Wala akong pakialam kung manigas ka pa sa galit. Lahat gagawin ko para lang matalo kang aswang ka. Lumapit si Rico. Sinuntok niya ng malakas sa mukha si Balong. Nang tamaan sa pangayon, hindi sinayang ni Rico ang pagkakataon. Pinagsusuntok niya pa ito ng marami. Dahilan para makaramdam na rin ng pagkahilo ang aswang. Kumuha pa ng bato si Rico sa gilid.
Malakas niya itong ipinalo sa ulo ni Balong. Paggewang-gewang na si Balong noong mga sandaling yon. Pero batid ni Rico na hindi mamamatay sa ganong kasimple ang aswang na yon. Kaya naman, naisipan niyang latiguhin na ito. Ang kaso nga lang, umakyat na naman ito sa puno. Hindi pa tayo tapos! Babalikan kita! Sus, tatakas ka na naman. Duwag ka talaga kahit na kailan! Umalis ang lalaking si Balong. Hindi na yun hinabol pa ni Rico. Ang mahalaga na lang din kasi sa lalaki ay nasa ligtas na kalagayan si Belinda. Bumuntong hininga na lamang si Rico. Ngumitito sa babae na parang walang nangyari. Tara na, umuwi na tayo. At pagdating natin, huwag nating ipapalata kay Lolo na may nangyaring masama ha. Ayoko masira ang kaarawan niya. E paano hindi makakalata si Lolo? Tingnan mo nga mukha mo. Tingin ko, kailangan natin sabihin kay Mang Kanor. Mas lalo siyang makukonsensya kapag nalaman niyang munti ka ng mapahamak. Tapos, nagsasaya tayo. Makinig ka sa babae, pre. Hindi sila nagkakamali kahit na kailan. Bago pa sila mabalikan ng ibang aswang, agad na rin naman nilang nilisa ng lugar na yon. Nagmamadali na silang naglakad. Pagdating nila sa tapat ng isang baryo, nakita nilang may mga nakaparadang tricycle doon. Agad silang sumakay at ilang minuto lang, nakabalik na rin sila sa kanilang lugar. Hindi naman na naggulat ang matandang si Kanor sa kwento, pero nag-aalala rin ito para sa kanilang kaligtasan. Ganun pa man, pinilit na lamang nilang kalimutan ang mga nangyari. Ipinagdiwang na lamang nila ang mahalagang araw na yon para kay Mang Kanor. Sus, ang sabihin mo, Lo, si Rico talaga ang paborito mong apo. Ayaw mo sa akin, ano? Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong paborito sa inyo. Hindi, siya ang paborito mo eh. Naalala ko pa nga, taga Maynila yan, di ba, nung bata? Nung umuwi yan dito, sabay kaming nagpatuli. Si Rico, sinamahan mo, habang nagpapatuli. Pero nung ako na, iniwan niyo ako. Tapos sabi mo, doktor ang tutuli sa akin. Yung pala, albularyo. Pukpuk pa ginawa. Aray ko, sinungaling ka nun, Lo eh. Hindi ko rin naman sinabi kay Rico na pukpuk ang tuli. Pareho lang naman kayong umiyak. Pareho kaming umiyak, pero siya lang yung dinamayan mo. Lolo talaga, ayaw pa umamin eh. Ayos lang ba talaga sila? Hindi naman sila nag-aaway niyan. Ganyan talaga sila kapag nakainom. Pero ayos lang yan. Mabuti naman kung ganon. O Marco, alam mo ba kung ano yung hindi mo pa alam nung tinuli tayo? Ano? Ikaw lang yung binigyan ni Lolo ng bayabas na panglanggas. At yung sa akin naman, tubig lang na may asin. We, di nga. Oo nga. Itanong mo pa sa papa mo. Alam mo kung bakit sa'yo binigay yung mga panglanggas? Sige nga, bakit nga? Kasi yung bayabas na yon, hinanapan ni Lolo sa gubat para lang talaga sa'yo. Ibig sabihin, bago ako dumating, nakalaan na yon sa iisang tao. At ikaw yon, insan. Di nga. Totoo yun, Lo? Oo, buwang ka talaga eh. Biglang umiyak na parang bata si Marco. Wala na itong pakialam kung may ibang nakakarinig o kung siya ay nakakabulahaw. Si Rico na lang ang nahihiya para kay Belinda. Napapakamot na lamang ito ng ulo. Makalipas lang ang ilang sandali, nakatulog na rin naman si Marco at Mang Kanor. Ang dalawa na lamang ang nanatiling gising. Nakatambay sila sa tapat ng pinto matapos linisin ang mga kalat sa bakuran nila. Rico, maraming salamat talaga ha. Ha? Salamat saan? Ito naman, kunwari pang hindi alam. Salamat sa lahat, sa pagtulong at pagligtas mo sa akin. Wala yun. Gagawin ko naman talaga sa'yo yung palagi eh. Nakakatuwa lang kasi nung nasa Maynila pa tayo. Hindi naman tayo ganito talaga kalapit sa isa't isa eh. Pero ngayon, magkasama tayo. Tingin ko, nakatadhana talaga tayo. Kasi tingnan mo ang daming mga nangyari sa buhay natin mula nang makalayo tayo ng landas. Tapos,
Sa iisang lugar, sa iisang probinsya, doon lang pala ulit tayo magkakatagpo. Di ba? Ang galing. Naisip ko nga rin na baka lahat na nangyari sa buhay ko ay nangyari para makatawid ako sa bagong yugto ng buhay ko. Para magtagpo tayo ulit. Tunay nga na ang lahat ng pangyayari sa buhay natin ay may dahilan. At ito na yata ang magandang dahilan. Rico, kapag natapos na ang lahat ng problemang ito, makakaasa ka na kaya ko na rin sagutin ang tanong mo. Huwag ka mag-alala, Belinda. Hindi naman kita minamadali eh. Handa naman ako maghintay. Napangiti sila sa isa't isa. Noong mga sandaling yon, magaan ang pakiramdam ng babaeng si Belinda. Malaki ang pasasalamat niya sa Panginoon dahil nakilala niya si Rico. Para sa kanya, ito na ang may tuturing niyang langit. Pero ang kaligayahan ng kanilang pagtitinginan ay hindi agad magiging matamis. Dahil sa mga sumunod na araw, nabalot na ng pangamba ang kanilang mga buhay. Lo, anong balita sa lakad nyo? Tagumpay ang pag-atake. Halos maubos ang mga aswang. Nang marinig yun ni Belinda, unang pumasok sa isipan niya ay ang lalaking si Balong. Sa isip-isip niya, nakasama na ang dating asawa sa mga aswang na napatay ng mga albularyo. Uy, ganun naman pala eh. Bakit parang hindi ka naman masaya, Lo? May naalaman kasi yan si Lolo. Ha? Anong nalaman? Kilala ko na kung sino ang pinuno ng mga aswang, Rico. Sino? Si Herbie. Hermie? Yan ba yung sinasabi mo noon na kababata mo? Yung una mong minahal bago si Lola? Oo, siya lang nga. Bakit? May nararamdaman ka pa rin ba para sa kanya? Wala na. Hindi naman ang nakaraan namin ang inaalala ko. Paano? Paliwanag mo nga sa amin? Kung ano ang mga nalalaman niya sa pagiging albularyo. Dati rin siyang albularyo. Kaya nakasisiguro ako na kayang-kaya niyang kontrahin ang lahat ng gagawin ko. Mahihirapan tayo sa kanya. We, kanina nga nung malaman mo na si Aling Hermie yung aswang para kang naiiyak eh. Marco, tumigil ka nga. Seryoso tong usapan na to. Lo, anong kailangan nating gawin? Kailangan nating paghandaan siya. Kahit mag-isa na lang siya, malakas pa rin ang matandang yon. Bumuntong hininga na lamang si Rico. Si Belinda naman ay tahimik lang na kinakabahan sa gilid. Naiinis na siya sa kanyang sarili. Pakiramdam niya kasi ay nagsimula lang naman ang lahat ng problema nila nang dahil sa kanya. Wala pa siyang magawa kundi ang manood lang sa mga nangyayari. Habang nag-iisip sila Rico ng mga dahilan, sandaling lumayo na muna si Belinda. Nakukonsensya siya. Habang tumatagal kasi, nakikita niya na nagiging pabigat na siya sa maglolo. Kaya naman, dahil sa pagiging magulo ng utak niya na pinag-aarian ng pinaghalong hiya, konsensya at inis sa sarili, naisipan niyang lisanin na lamang ang bahay na yon. Dala ang perang ibinigay sa kanya ni Mang Seldo, naisipan niyang bumalik sa kanilang baryo. Kinuha niya ang ilang mahalagang gamit sa dating bahay nila Balong. Nang makapag-impake na siya, aalis na sana siya nang biglang dumating si Mang Seldo. Nakaharang na ito sa daraanan niya. Nagtataka ang matanda. Matagal din kasi siya nitong hindi nakita. Oh, Belinda, nagbalik ka. Ang tagal mong nawala dito ah. Saan ka na ba nakatira ngayon? Diyan lang po. Nag-away kayo ni Balong ano? Hindi ko na rin kasi siya nakikita eh. Teka, saan ka ba pupunta? Lalayas ka na rito? Mang Seldo, nagmamadali po ako eh. Pakiusap po, padaanin niyo na lang po ako. Kailangan ko po makalis dito sa baryo natin kaagad. Hindi. Kung inaalala mo naman si Balong eh, huwag ka mag-alala. May dala akong patalim. Ito, hindi siya makakalapit sa iyo. Nang tiningnan ni Belinda ang mukha ng matanda, nakaramdam siya rito ng pagkailang. Para bang iba ang ngiti nito sa kanya habang pinagmamasdan ang buo niyang katawan. Dito ka na lang muna. Ngayon na nga lang tayo ulit nagkausap eh.
Lumapit na matandang lalaki sa kanya habang hawak ni Mang Seldo ang mahabang kutsilyo. Base sa tingin sa kanya nito, alam na niya kung ano ang pakay nito sa kanya. Kaya naman marahan siyang umatras. At siya naman ding paglapit na matanda. Alam mo, Belinda, matagal ko nang pinipigilan ang sarili ko eh. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magpanggap na wala kang epekto sa akin. Anong sinasabi niyo, Mang Seldo? Takam na ako sa iyo, Belinda. Kaya sana ngayong gabi, pagbigyan mo ko. Kahit na isa lang. Ipaparamdam ko sa iyong walang hanggang sarap at ligaya. Layuan mo ko! Manyakis ka rin pala! Totoo palang sinabi ni Balong noon! Ako? Manyakis? Hindi ah. Marunong lang talaga ako magpahalaga sa kagandahan mo. Bagay na hindi kayang gawin ni Balong na yon. Isa pa, hindi ko naman din kasalanan na maakit ako sa iyo eh. Kasalanan mo yan kasi pinanganak kang maganda at sexy eh. Nakakadiri ka! Kunwari ka lang palang tumutulong sa akin pero ang totoo, may iba ka rin palang binabalak! Demonyo ka! Wala kang pinagkaiba kay Balong! Pagbigyan mo na ako ngayon. Wala namang nakakakita eh. Kung hindi mo ako pagbibigyan, may masamang mangyayari sa'yo. Kaya, hubarin mo na yan. Ha? Ang sabi ko, maghubad ka na. O gusto mong ako pang gagawa niyan para sa'yo? Nakikiusap ako sa'yo. Huwag niyo tong gawin. Ito namang si Belinda. Gagawin lang naman natin to bilang makakilala eh. Walang personalan. Subukan lang naman natin kung ano ang pakiramdam. Magtikiman tayo. Unti-unting lumapit ang matandang lalaki hanggang sa madikit na sa pader ang babaeng si Belinda. Nanghahalikan na ni Mang Seldo ang kanyang liig, biglang kumalubog ng malakas ang pinto. Bumungad sa kanila ang lalaking si Balong. Nakanyong aswang ang mukha nito. Ha? Balong, bakit ganyan ang mukha mo? Nanlaki ang mga mata ni Mang Seldo. Gulat na gulat ito sa paglitaw ni Balong. Walang yaka, matanda ka. Sinasabi ko na nga ba eh, at may pagnanasa ka sa asawa ko. Papatayin kita! Papatayin kita ngayon! Teka, sandali lang. Pag-usapan naman natin to. Ito naman si Balong oh, painitin ang ulo. At pwede ba, hubarin mo yung maskara mo. Hindi naman bagay sa'yo eh. Hindi ka na nga gwapo. Nagsuot ka pa ng ganyan. Uy, teka lang. Ano ka ba talaga? Bakit ka gumaganyan? Wala kang karapatang lapitan at hawakan ng asawa ko. Noong mga sandaling yun, kahit na kinamumuhian ni Belinda ang dating asawa, aminado siyang nagpapasalamat siya sa pagdating nito. Dahil sa pamamagitan nito, nakaligtas siya sa makabundong pagnanasa ni Mang Seldo. Teka, anong gagawin mo sa akin? Anong gagawin ko sa'yo? Malamang, pagbabayarin kita sa ginawa mo sa mahal kong asawa. Ha, kunwari ka pa, hindi mo naman talaga mahal ang babaeng ito eh. Paghatian na lang natin. Magbabayad ka! Lumapit si Balong kay Mang Seldo. Walang ano-ano, bigla na lamang niyang sinuntok ang matanda sa sikmura. Nang mapaluhod na si Mang Seldo ay agad na pinagsisisipa ni Balong sa muka. Umibabaw ito. Humaba ang kuko ni Balong. Pinagkakalmot niya si Mang Seldo. Hindi to tumigil hanggat gumagalaw pa ang matanda. Nagtatalsika na ang dugo sa pader. Habang si Belinda naman nakatulala lang. Hindi alam ang gagawin. Tila napako ang kanyang paa sa kinatatayuan dahil sa nakikita niya. Nanginginig siya. Nanlalambot ang kanyang tuhod. Ganyan ang nararapat sa mga manyakis na matanda na kagaya mo. Marahang lumingon si Balong kay Belinda. Napalunok ng laway ang babae sa ideyang kukunin na siya ng dating asawa. Huwag ka na mag-alala, mahal ko. Ligtas ka na. Patay na ang matandang yan. Ngayon naman, sasama ka na sa akin. Wala si Rico. Walang pipigil sa ating dalawa. Nung mga sandaling yon ay tuluyan ng napaupo ang babaeng si Belinda. Nakasiksik na siya sa dingding habang papalapit naman sa kanya si Balong. Iyak siya ng iyak. Nanginginig sa takot habang pabalik-balik ang tingin kay Balong at kay Mang Seldo na hindi na makilala ang muka.
Bakit ka ba natatakot sa akin, mahal ko? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ito, ang asawa mong mahal na mahal ka. Tumayo ka na, aalis tayo. Lalayo tayo sa gulo. Hahanap tayo ng bagong mundo na kung saan tayong dalawa lang ang magiging masaya. Yung mga babae ko, wala na silang lahat. Pinatay ko na. Kinain ko na para wala ka ng pagsilosan pang iba. Hindi. Pakiusap, Balong. Ayoko sumama sa'yo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi ka na tao. Isa ka ng aswang. Eh ano naman kung isa akong aswang? Wala namang pinagkaiba ng tao pa lang ako, di ba? Mahal pa rin naman kita. At ang buhay kong ito ay sa'yo ko pa rin naman iaalay. Kaya naman, sumama ka na sa akin. Oo, saan ka pupunta? Hindi ka ba masaya na nandito ko? Nandito tayo sa dati nating bahay. Ayoko sa'yo. Hindi ikaw ang gusto ko makasama. Dahil sa sinabing yun ni Belinda, tila mabilis na nagbago ang mood ni Balong. Nanlisik ang mga mata nito at tinawakan siya ng maigpit sa buhok. Idinikit siya sa dingding. Sa ayaw at sa gusto mo, ako ang mamahalin mo. Naintindihan mo ba ako? Kahit kailan, hindi kita maintindihan dahil mahirap kang intindihin. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang kaysa ikaw ang makasama ko sa buhay. Sasama ka sa akin! Isang malakas na suntok ang tinanggap ni Belinda sa sikmura. Dahil sa sobrang sakit na kanyang naramdaman, nawalan siya bigla ng malay. Nang magising siya, nasa loob na siya ng isang bahay na yari lang din sa kawayan. Naririnig niya ang dalawang boses na nagtatalo. Ang sinabi ko sa iyo, ang atupagin mo ay yung maglolong albularyo. Sila ang hadlang sa mga plano natin. Sila ang pumaslang sa mga kasamahan natin. Bakit ba ayaw mo akong sundin? Ako ang gumawa sa iyo. Kaya ako ang amo mo. Hindi ako aso para mangamuhan sa iyo, ha? Kasalanan mo rin naman kung bakit ka konsumido sa akin, eh. Binigyan mo ako ng pagkakataon na lumakas. Ano ba yung pinakain mo sa akin? Yung binhi ba yun? Malapit na yata maging aktibo sa loob ng katawan ko yun, eh. Kaya ngayon, kaya ko na mag-isa. Hindi mo na ako pwedeng utusan. Gagawin ko lahat ng gusto ko. Lalo na ang protektahan nitong asawa ko sa mga gustong kumuha sa kanya. Hindi na sana kita niyanggaw kung magiging suwail ka lang din sa akin. Niyanggaw mo ko kasi sabi mo gusto mo maging miserable ang buhay ko. O ito na miserable na. Ang pagkakaiba nga lang, nagugustuhan ko na ngayon ang buhay na ito. Pakiramdam ko, ito na nga ang buhay na gusto ko, eh. Sa ganitong bersyon ko, parang ang lakas-lakas ko. Parang walang makakapigil sa akin. Nababaliw ka na talaga sa babaeng yan. Bahala ka sa buhay mo. Pero ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Dalawa lang tayong aswang na natitira. Pwede nila tayong mapatay kung hindi tayo magsiseryoso. Wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, kasama ko na ang asawa ko. Oh, Belinda, gising ka na pala. Lumapit si Balong sa babae at hinawakan ito sa muka. Umiilag-ilag pa si Belinda pero hinawakan ni Balong ang mukha niya ng mahigpit. Nandito ka na. Kasama na kita. Kaya pwede ba, makisama ka naman? Kahit kailan talaga pasaway ka, eh. Manang, alam kong mahal mo po ang apo mo. Kagaya ng apo mo na nawala dahil dito. Biktima rin ako. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo akong makawala rito. John, kay Aling Hermie, hihingi ka ng tulong? Tingin mo tutulungan ka niyan? Galit sa mga tao yan? Alam ko na kahit na aswang ka, meron ka pa rin kabutihan sa puso mo. Nakakamali ka ng inaakala mo. Kahit na kailan, hindi ako nagkaroon ng awa sa tao. Kaya manigas ka na lang sa kakaiyak mo dyan. Oh, kita mo na. Mabibigo ka lang. O sige, iiwan na muna kita rito, ha. Hahanap lang ako ng makakain mo. Hindi malaman ni Belinda kung ano ang gagawin niya noong mga sandaling yon. Pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa pang makalaya. Ilang araw pa ang nakalipas. Malaki ang ipinayat ng dalaga. Hindi siya makakain na maayos. Nakakadiri kasi lahat ng pagkain na binibigay sa kanya ni Balong. Kung minsan, prutas na lang ang kinakain niya. Sa halos mag-isang linggo na niya roon,
Para bang pakiramdam niya ay patay na ang buong pagkatao niya. Nasaan si Balong? Hindi ko alam sa isang yon. Palagi namang may ginagawang kung ano-ano yun eh. Baka naghahanap na naman siya ng taong makakain niya. Aling Hermie, nakikiusap ako. Tulungan niyo ako. Ayoko pang mamatay. Tigilan mo ako! Bakit hindi mo labanan si Balong? Natatakot ka ba sa kanya? Nasa kanya ang binhi. Kaya kahit nalabanan ko siya, wala rin ako magagawa. Bakit mo naman kasi binigay sa kanya? Dapat ikaw na lang ang gumamit eh. Hindi na kasi kakayanin ng katawan ko ang binhi. Masyado na ako matanda. Nagtiwala ako sa kanya na sa kanya ko ipapagamit ang binhi dahil ang akala ko susundin niya ang utos ko. Pero nagkamali ako. Hindi pala dapat ako nagtiwala sa nilalang na naging dahilan kung bakit nawala sa akin ang apo ko. Nararamdaman ko sa inyo na hindi naman talaga kayo masama eh. Manahimik ka! Masama akong nilalang. Marami na akong pinaslang. Marami na akong pinahirapan. Kaya kung iniisip mong maawa ko sa'yo, nagkakamali ka. Mas pipiliin kong nandyan ka lang kaysa ako ang paslangin ni Balong. Lumabas sa matandang babae. Pagsapit ng gabi, sakalang nakabalik si Balong. Duguan ng buong katawan ito. Pero kitang-kita ang kakaibang sigla ng lalaking aswang. Pasensya ka na, mahal ko. Nagliwaliw lang ako sa labas. Pero huwag ka mag-alala. Wala naman akong nilanding babae. Kumain lang naman ako. Ay, siya nga pala. Ang pagkain mo para ngayong gabi, kukunin ko maya-maya. Kaya behave ka lang mamaya ha. Hanggang kailan mo ba ako igagapos dito? Pinapakawalan naman kita. Isang kamay nga lang. Hindi kasi pwedeng dalawa eh. Baka kasi takasan mo na naman ako. Malalagot ka talaga kay Rico. Alam kong mahahanap nila ako. Alam mo, mahal ko, kung talagang mahahanap ka nila, dapat nung nakaraan pa. Kaso, 1 linggo na kita kasama dito eh. Pero wala naman lumilitaw na himala. Kaya naman, huwag ka nang umasa na makakabalik ka pa sa lalaking yun. Dahil kapag nakita ko siya rito, kakainin ko siya ng buhay. Uubusin ko lahat ng laman loob niya. Hindi mo yung magagawa sa kanya. Kasi alam kong hindi mo kakayanin ang talino at husay niya. Bakit? Bilib na bilib ka sa lalaking yun? Ako ang mas malakas sa kanya dahil tao lang siya. Isa pa, ako ang asawa mo, kaya dapat akong pinupuri mo. Nababaliw ka na talaga. Aling Hermie, bantayan mo muna tong isang to ha. Kailangan kong kunin yung pagkain niya. Mukhang ginugutom na to kaya kung ano-ano na naman ang mga pinagsasabi. Pasipul-sipul pang lumabas ng bahay ang lalaking si Balong. Ni hindi man lang nito pinalitan ang damit na punong-puno ng dugo. 5 minuto matapos umalis ang lalaking aswang, lumapit sa kanya si Manang Hermie. Ginagawa niyo? Nagtatanong ka pa talaga? Bakit? Ayaw mo ba? Gusto, pero bakit niyo ako kinakalagan? Akala ko ba ayaw niyong mapahamak? Hindi ko ito ginagawa dahil mabuting aswang ako. Masama pa rin akong aswang. Ginagawa ko lang ito para mas lalo magalit si Balong sa maglolong albularyo. Kapag pinatakas kita, palalabasin kong kinuha ka ng mga albularyong yon para matuna ang atensyon niya sa mga tunay naming kalaban. Ano man ang dahilan mo, maraming salamat pa rin. Ang dami mo pang sinasabi. Sige na, umalis ka na. Tumakbo ka na habang hindi pa siya nakakabalik. Wala nang sinayang na pagkakataon ng babaeng si Belinda. Sa kalagitnaan ng gabi, sa gitna ng kagubatan ay tinakbo niya ang madilim na daan. Wala na siyang pakialam kahit na ilang beses pa siyang nakakaapak na matulis. Hindi niya na nararamdaman ang sakit dahil sa sobrang pagkataranta. Paulit-ulit niya ring dinarasal na sana makalis siya kagad ng gubat bago pa man makaramdam ang kanyang asawa na si Balong. Diyos ko, saan ba ako dapat tumaan? Napatigil siya sa kanyang pagtakbo nang may marinig siyang mga naglalakad. Agad siyang nagtago sa likuran ng malaking puno. Pinipigil niya ang kanyang paghinga. Pero mga ilang sandali lang, nakilala niya ang tinig ng isang lalaking nagsalita. Kaya naman agad-agad na rin siyang lumabas sa pinagtataguan niya. Rico! Belinda!
Diyos ko, Panginoon, salamat naman at nagtagpo na rin ang dalawang naglalantian. Anong nangyari? Sinaktan ka ba ni Balong? Ayos lang ako. Masaya na ako makita kita. Hoy, nandito rin kami. Mukhang nakikiayo na ang panahon sa atin at hindi na rin tayo nahirapang hanapin si Belinda. Kailangan na natin makaalis. Hindi, kailangan natin hanapin ang old friend ni Lolo na si Aling Hermie. Yun ang pinakakalaban natin bukod sa dati mong asawa. Hindi, iba na ang sitwasyon. Anong ibig mo sabihin, Belinda? Mas malakas na si Balong kaysa kay Aling Hermie. Na kay Balong na ang binhi na nakakapagpalakas sa isang aswang. Kaya ngayon, wala ring magawa si Aling Hermie kundi ang makisama sa kanya. Teka, paano ka muna nakatakas? Tinulungan ako ni Aling Hermie. Pero hindi niya yung ginawa dahil naawa siya. Ginawa niya yung para palabasin na kayo ang nagligtas sa akin. Para mas lalong magalit si Balong sa inyo. Kaya naman, kailangan na natin makalis dito. Kakaiba na si Balong. Siguradong mahirapan kayo sa kanya. Lo, mukhang kailangan natin pakinggan si Belinda. Kung ganon, wala naman tayong magagawa. Umalis na lang talaga muna tayo. Bumalik tayo sa dinaanan natin. Tara! Agad silang naglakad paalis. Noong mga sandaling yun, hindi pa rin mapanatag ang kalooban ni Belinda kahit nakasama na niya si Rico. Hindi niya maiwasang hindi mapatingin sa bawat madaanan nila. Nang makarating na sila sa taniman ng saging, dito na nila narinig ang malakas na sigaw ni Balong, na kahit medyo malayo na, narinig pa rin nila hanggang doon. Walang duda, si Balong na yung naririnig natin. Anong gagawin natin? Makakatakas pa ba tayo? Iha, wag kang mabahala. Kung sakali magmaabutan niya tayo, 3 naman kaming makakalaban niya. Kahit 2 pa sila ni Hermie, hindi namin sila aatrasan. Hinanda na nila ang kanilang mga gamit. Binilisan na nila ang kanilang paglalakad. Ang kaso sa mga oras na iyon, tila hindi na umayon ang kapalaran para sa kanila. Naliligaw na sila ng landas. Hindi na nila alam kung saan ang tamang daan. At sa kamalas-malasan, naramdaman na nila ang presensya ni Balong. Meron na itong pakpak kaya madali sila nitong nasundan. Nang dahil din sa amoy ni Belinda, kaya sila nito natuntun. Nagtungo sila sa parte ng gubat na wala masyadong puno para walang pagtaguan ng lalaking si Balong. Anong karapatan niyo na tangayin ang pinakamamahal kong asawa? Hindi nila ako tinangay. Pinatakas ako ni Aling Hermie. Manahimik ka! Hindi na ako maniniwala sa'yo. Kahit na kailan, napakasinungaling mo. Ang sabi mo sa akin, hindi mo ako iiwan. Tingin ko, wala namang sinabi. Nag-iilusyon ka lang. Manahimik ka! Nandito ka na naman, buwisit ka? Well, parte kasi ako ng pamilya. Ikaw ba? May pamilya ka ba? Marco, itiko mo ang bibig mo kung iinisin mo lang siya. Tama lang naman ang ginagawa ko para mabuang siya at mawala sa focus. Ituloy na natin ang madalas nating nauudlot na laban. Isama mo pa yung lolo mong yan. Wala akong pakialam. Marco, si Belinda Diyos ko naman, babysitter na naman ako ng damulag na babae. Hinila ni Marco si Belinda at kumilit sila. Manunod na naman ang dalawang ito sa magiging laban. Pumwesto na rin si Mang Kanor at Rico. Habang si Balong naman ay isinarado na muna ang malapad nitong pakpak. Saktong malakas ang sinag ng buwan, nakita nilang tila naging halimaw na ang mukha ng lalaking aswang. Diyos ko, ayan na yata yung binhi. Nagiging aktibo na sa loob ng katawan niya. Belinda, huwag kang masyadong kabahan. Kakayanin namin ni Lolo to. Tingnan mo tong isang to. Wala pa nga nagyayabang na. Hindi nagtagal, gumawa na rin ng pag-atake ang aswang na si Balong. Unang salpukan pa lang, kitang-kita na agad na hirap ang maglolo. Nasipa ni Balong ng malakas si Mang Kanor. Buti na lang ay agad itong nakabangon. Samantala, hindi naman nagpadaig ang binatang si Rico. Mabilis nitong tinulungan si Mang Kanor. At nang hatawin nito ng itak si Balong, inilagan lamang ito ng aswang at saka dinakma ang kanyang leeg. Mabilis siyang binalibag. Tumama siya sa mga puno ng saging.
Hindi pa nakontento si Balong, dinakma siya ulit sa damit at saka itinaas sa ere. Sinuntok siya sa sikmura na naging dahilan kung bakit hindi kagad nakatayo si Rico. Wala ka palang binatbat eh. Itong matanda naman ang susunod ko. Biglang tumakbo ng mabilis si Balong patungo kay Mang Kanor. Pero nasalag na matanda ang suntok nito gamit ang itak nito. Nang makakuha ng tamang pagkakataon, agad nitong tinaga si Balong. Pero sa kasamaang palad, hindi naman ito tinablan. Mas lalo lang naggalit ang lalaking aswang. Narinig ko kay Aling Hermie na nung araw, mabangis ka talagang pumapatay ng mga aswang. Pero kasi, iba na ngayon tanda. Kasi, matanda ka na. Hindi mo nakakayanin ng aswang na kagaya ko. Agad na hinila ni Balong ang matanda. Mukhang wala pa itong balak paslangin si Mang Kanor dahil gusto nitong pahirapan na maglolo. Sinampal ni Balong na malakas sa matanda habang tumatawa. Para itong mababaliw. Parang ang paghihirap ni Mang Kanor at Rico ay may kakaibang saya na dinudulot sa kanya. Hindi niyo ako kakayanin. Pero huwag kayong mag-alala. Gusto ko munang daan-daan ko kayong patayin. Gusto kong daan-daan masaksihan ni Belinda kung paano kayo mawala. Nang sa ganun mapagtanto niya kung sino ba talaga ang dapat niyang samahan. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Biglang tumayo si Rico. Meron itong isinaboy na pulbo sa mukha ni Balong. Dahilan para pansamantala itong hindi makakita na maayos. Dahil dito, mabilis na umatake ang dalawa. Agad nilang itinarak ang mga hawak nilang itak. Buong akala nila ay mapapaslang na nila ang lalaking si Balong. Pero paghugot nila ng itak ay nakatayo lang yon ng diretsyo. Tila walang nangyari. Alam niyo bang hindi ako namamatay sa mga simpleng sandata na hawak ninyo? Dahil base sa matandang si Hermie, iisang bagay lang ang makakapaslang sa aswang na may kakaibang binhi. Ang mga bagay na yon ay wala sa inyong dalawa. Ibig sabihin lang nito, malabo niyo akong mapatay. Muling nakatikim ng suntok ang dalawa. Bagsak na naman sila. Sinubukan naman nilang tapatan ng kamao si Balong. Ang kaso nga lang, hindi talaga nila kinakaya. Sa ngayon, nakaiga na lamang sila sa lapag. Hindi na makabangon sa sobrang sakit ng katawan. Manda na kayo, dahil ihahatid ko na kayo sa huling hantungan. Ikaw ang ihahatid ko sa impyerno! Nagulat ang lahat nang biglang lumitaw si Aling Hermie sa gilid. May hawak itong itim na punyal. Itinarak ni Aling Hermie ang punyal. Pero sa kasamaang palad, sa kanang dibdib niya ito na itarak. Hinawakan ni Balong ang kamay na matandang babae at saka nagsalita. Sabi ko na nga ba magtataksil ka sa akin Pero pasensya ka na ang puso ay nasa kaliwa, wala sa kanan. Alam mo yan. Tanda mo na kasi kaya nakakalimutan mo siguro. Ibalik mo sa akin ang binhi! Kailangan ko yan para talunin ng mga albular! Tumigil ka, matanda ka! Bigla na lamang humaba ang kuko ni Balong at itinarak nito ang kamay sa dibdib na matanda. Nakita na lamang nilang hawak na ni Balong ang puso na matanda. Pagbagsak ng matandang babae ay tumawa ng malakas si Balong. Akala siguro na matandang to kakayanin niya akong paslangin gamit lang ang walang kwenta niyang taktika. Nung mga sandaling yon, nanlaki ang mga mata ni Belinda. Nakaramdam siya ng awa para kay Aling Hermie. Wala na kayong pag-asa. Papatayin ko na kayong dalawa para sumunod na kayo sa matandang aswang na ito. Ikaw ang susunod sa kanya! Nagulat na lamang si Balong nang damputin ni Rico ang itim na punyal. Itinarak ni Rico ang punyal sa kaliwang dibdib ng lalaking aswang. At wala pang isang minuto, nakita agad nilang tila ng hina si Balong. Kakaibang kirot ang naramdaman niya dahil sa punyal. At yan na yata ang sinasabi mong bagay na makakapaslang sa'yo. Hindi pwede. Paano nangyari? Ikaw ang talo ngayon, Balong. Maraming salamat kay Hermie. Kung hindi dahil sa paglitaw niya, hindi namin malalaman kung anong ikamamatay mo. Marahang napaluhod si Balong. Nakita na lamang nilang nangisay na ito habang sumusuka ng dugo. Nang mapaiga na yon, yun na rin ang huling sandali nito sa mundo. Belinda, wala na. Wala nang bangungot mo.
Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa Diyos. Makakatulog na rin ako ng maimbig sa gabi. Napatakbo ang babae at agad na yumakap ng mahigpit kay Rico. Noong mga sandaling yon, ay nakahinga na rin sila na maluwag. Dahil sa wakas, wala na rin ang tao o aswang na nagdudulot ng paghihirap sa kanya. Matapos ang labanan na yon, napagdesisyon na nilang sunugin na lamang ng sabay ang bangkay ni Balong at Aling Hermie. Mula nang matalo nila ang mga aswang, naging maayos na rin ang pamumuhay ng babaeng si Belinda. Hindi na siya bumalik pa sa dati nilang bahay. Nais na kasi niyang kalimutan na masasamang nangyari doon. Kasama na niya si Rico. 1 buwan lang kasi matapos ang problema, sinagot na niya ang binata. Masaya siya kay Rico dahil dito niya naramdaman ang lahat ng bagay na hindi naiparamdam sa kanya ni Balong. Napapangiti na lamang si Belinda habang pinagmamasdan ang mukha ni Rico. Masaya siya dahil hindi niya inakala na darating ang araw na kakayanin na rin niyang makangiti, makatawa ng walang iniisip na pangamba. Kapayapaan at tunay na pagmamahal na ang tinatamasa niya sa kanyang bagong buhay. Wakas,